Madalas sabihin ng mga tao sa bayan na dulo na ng mundo ang tuktok ng bundok na tinitirhan ni Tomasito Alonzo. Pero para kay Tomasito, o Tomtom na tawag sa kanya, iyon ang sentro ng lahat. Bahay nila na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, ang maliit na taniman ng gulay sa gilid ng bangin, at ang malamig na hangin tuwing umaga na parang yakap ng Diyos. Ayos na yan, Tomtom. Huwag mo nang dagdagan ang laman ng sako. Baka maipit ang likod mo, sabi ni Mang Ruben habang inaayos ang tali ng sako ng repolyo at mustasa sa balikat ng anak. Kaya ko patay, sagot ni Tomasito. Nakangiti kahit namumuti na ang mga daliri sa lamig. Mas kaunti ang bibit-bitin ni nanay kapag mas marami ang karga ko. Lumabas si Aling Nilda mula sa loob ng barong-barong. May daladalang lumang panyo na basang-basa. Pinunasan niya ang pawis sa noo ng anak kahit malamig pa ang simoy ng hangin. "Oy, yan na naman kayo," napapailing niyang sabi. "Bata pa yan, Ruben. Huwag mong tratuhin na parang ikaw na agad. Mag-aral muna yang anak natin." "Mag-aaral pa rin ako, Nay," mabilis na tugon ni Tomasito. "Pagkababa nating sa bayan, dadaan pa rin tayo sa eskwelahan, di ba?" sabi ni Mang Clarice. May ipapabasa siyang bagong libro. Napangiti si Aling Nilda at marahang pinisil ang piski ng anak. "Oo na, pero ngayon, kailangan muna nating maibenta tong gulay. Wala pa tayong pambili ng bigas mamayang gabi." At nagsimula na ang pamilyar nilang paglalakbay. Bawat hakbang pababa ng bundok, sabay-sabay na paglangingit ng mga tuyong sanga sa ilalim ng tsinelas ni Tomasito. Sanay na siya sa pakiramdam ng bigat ng sako sa balikat, sa gaspang ng lubid na kumikiskis sa balat, at sa tunog ng hininga ng amang unti-unti ng hinihingal sa paglakad. "Nak!" sabi ni Mang Ruben sa alagitnaan ng daan, pansamantalang huminto at sumandal sa isang puno. "Alalahanin mi lagi, hindi habang buhay ganito. May araw din na hindi na natin kailangang mag-akyat baba ng ganito kabigat." "Paano po yun mangyayari, Tay?" tanong ni Tomasito, nakatingala sa ama. "Lumiit na nga yung lupang tinataniman natin, di ba?" Napabuntong hininga si Mang Ruben. "Dahil yon sa mga kumpanyang kumamkam sa lupa noon. Pero iba na panahon ngayon, sabi ng mga kwento ng tatay ko. May mga papel na nagsasabing atin yang lupa. Balang araw, baka makuha natin ang hustisya." Hindi man lubos na naiintindihan ni Tomasito ang hustisya at papel, itinago niya sa puso ang bawat salitang naririnig. Para sa kanya, sapat nang marinig na may balang araw. Pagdating nila sa paanan ng bundok, nag-iba ang amoy ng hangin. May halong usok ng tricycle, prito ng isda sa karinderya ni Aling Vanghi, at amoy ng bagong lutong panbesal sa panaderya. Dito nagsisimula ang realidad na hindi niya gaanong gusto, ang mga matang mapanlait ng tagabayan. Ayan na naman yung mga taga-pundok, bulong ni Lourdes sa kaibigang si Marites habang nakatayo sa labas ng sari-sari store. "Ingnan mo yung tsinelas ng bata, halos hinihingi na ang kamatayan." "Grabe ka," tawa ni Marites. "Pero, totoo, parang hindi nahihiya." Dito pa talaga sa bayan nagpapakita ng ganyan itsura. Narinig iyon ni Tomasito. Sandali siyang napayuko, pero agad ding kumapit sa sako at mas hinigpitan ang hawak. "Hayaan mo na, Nak," bulong ni Aling Nilda sa kanya. Hindi napupuno ang tiyan sa ikinahiya. Napupuno yan sa sipag. Tahimik na nagbenta si Mang Ruben sa palengke. "Sariwang mustasa po, repolyo, mura lang," sigaw niya. May ilan namang suki tulad ni Mang Turing at Aling Fe na tunay na nakakakita ng halaga sa kanila. "Ruben, bigyan mo nga ako ng 2 kilo, sabi ni Mang Turing. "Mas masarap tong gulay nyo, kita sa lasa na inalagaan." Napangiti si Tomasito sa papuri. Kahit papaano, nakakabura iyon sa mga salitang mukhang pulubi na naririnig niya. Pagkatapos magbenta, dumiretso sila sa maliit na paaralan sa gilid ng bayan. Doon naghihintay si Ma'am Clarice Mangunan. Nakatayo sa pintuan ng silid-aralan, may hawak na lumang karton ng mga libro. "O Tomasito," masiglang bati niya. "Buti dumaan ka. May dinala akong mga lumang libro mula sa kapatid kong nagtuturo sa Maynila. Sigurado akong magugustuhan mo to." Kumikinang ang mga mata ni Tomasito. "Para po talaga sa akin yan, ma'am? Siyempre, ikaw lang naman ang estudyante ko na hindi natatakot sa makapal na libro."
biro ni Ma'am Clarice. Pero may kondisyon. Ano po yun? Kailangan mo akong pangakuan na hindi ka titigil mag-aral. Kahit gaano kahirap, kahit ilang bundok pa ang akyatin. Tumingin si Tomasito sa mga magulang niya. Pagod ang mga mukha nito. Ngunit nandoon ang bahagyang ngiti at pag-asa. Opo ma'am, sagot niya. Buo ang boses. Mangako po ako. Sa gabing iyon, balik sila sa tuktok ng bundok. Habang si Aling Nilda ay nagluluto ng simpleng sabaw na may gulay at kaunting asin, si Tomasito naman ay napahiga sa banig. May hawak na librong binigay ni Ma'am Clarice. Sa tabi niya ang maliit na lata na pinaglagyan niya ng baryang sobra sa kinita nila. Tay, Nay, tawag niya habang iniikot sa palad ang isang lumang 5 piso. Pwede po bang dito ko itabi lahat ng matitira nating barya? Sabi kasi sa libro, kapag marunong daw mag-ipon, pwede kang makatupad ng pangarap. Anong pangarap mo nak? Tanong ni Aling Nilda. Napaupo sa tabi niya. Tingnan niyo tong tsinelas niyo. Sabi ni Tomasito, seryoso. Butas na. Minsan nasasaktan kayo sa pato. Gusto ko po balang araw makabili tayo ng tsinelas na hindi agad nasisira. Tapos baka makabili rin tayo ng bigas na hindi kinuhuripo. Napailing si Mang Ruben pero hindi maitago ang kilig sa tinig. Ang liit pa ng pangarap mo anak, tsaka bigas lang, dapat malaki na. Yun po muna, sagot ni Tomasito. Kapag natupad na yon, saka na lang yung mas malaki. Tahimik sandali ang kanilang maliit na bahay. Sa labas, maririnig ang huni ng kuliglig at mahinang kaluskos ng hangin sa mga dahon. Pagkatapos, nagsalita si Mang Ruben, boses na medyo paus, parang nahuhugot sa malalim na alaala. Alam mo ba, Tomtom, mahinang sabi niya, noong buhay pa ang lolo mong si Don Hilario, hindi ganito kahirap ang buhay natin. Malawak ang lupain. May mga tauhan pa kami sa bukid, pero dumating ang panahon. May mga taong kumamkam ng lupa natin sa pamamagitan ng mga papeles na hindi ko naiintindihan noon. Si Lolo Hilario po ba yung nasa lumang larawan? Usi siya ng bata. Yung nakabarong na may hawak na sombrero? Yun, sagot ni Mang Ruben. Pinagpalit ng mundo ang apelyido nating Alonso sa kahirapan. Pero hindi ibig sabihin, wala na tayong karapatan. Yon ang lagi niyang sinasabi bago siya kunin ni Lord. Tumingin si Tomasito sa kisame nilang butas-butas, kung saan tanaw ang ilang bituin. Pakiramdam niya, nakikinig ang mga iyon sa bawat salitang binibitawan ng ama. Balang araw anak, dugtong ni Mang Ruben. May babawi ng karapatan natin. Hindi ko alam kung sino, hindi ko alam kung paano. Pero baka ikaw yon. Hindi agad sumagot si Tomasito. Sa halip, pinisil niya ang maliit na lata sa dibdib niya. Parang iniipit doon ang munting pangarap at mga salitang hindi pa niya kayang unawain. Bata pa siya, oo. Taga-bundok, mahirap, pinagtatawanan sa bayan. Pero sa gabing iyon, sa ilalim ng malamig na hangin at liwanag ng buwan, unti-unti nang umuusbong sa puso niya ang pakiramdam na hindi panghabang buhay mananailing ganito ang buhay nila. Makalipas ang ilang taon, halos lalaki na si Tomasito. Mas mabigat na ang kaya niyang buhatin. Mas mabilis na siyang bumaba at umaakyat ng bundok. Pero pareho pa rin ang kinahihinatnan ng kanilang pagsisikap. Sapat lang na bigas, kaunting asin at ilang pisong itinatago niya sa maliit na lata sa tabi ng banig. Isang umaga, habang abala si Mang Ruben sa pag-aayos ng taniman at si Tomasito naman ay nagbubunot ng damo, may kakaibang ingay na gumising sa buong kabundukan. Malalakas na ugong ng makina at tunog ng malalaking gulong na dumudurog sa graba. Tay, ano yon? Tanong ni Tomasito. Napahinto at napatitig sa kalsadang lupa sa ibaba. Kita nila mula sa mataas na bahagi ng bundok ang pag-akyat ng ilang malalaking pick-up at truck, kulay puti at may logo ng isang kumpanyang hindi nila kilala. Sumilip si Mang Ruben, nanlalamig ang mga palad. May dumating na naman, mahina niyang sabi. Hindi maganda yan, Tomas. Maya-maya, may kumatok sa mumunting tarangkahan ng kanilang lupain. Isang lalaking naka-long sleeves, may bit-bit na folder at nakasuot ng mamahaling relo ang nakatayo roon. Sa likod niya, may dalawa pang lalaking nakapolo na parang bodyguard. Magandang araw po, pormal na bati ng lalaki.
Ako si Engineer Marco Ilagan mula sa Golden Quest Mining Corporation. Kayo po ba ang pamilya Alonzo na nakatira rito? Nagkatinginan sina Mang Ruben at Aling Nilda. Parang biglang bumigat ang hangin. Oo po, sagot ni Mang Ruben. Ano po ang kailangan ninyo? Mumiti si Engineer Marco, pero malamig ang mga mata. May dala po kaming mga dokumento na nagpapatunay na ang lupang ito kabilang sa concession area ng kumpanya namin. May permit po mula sa gobyerno, kumpleto sa pirma. Kaya nandito kami para ipaalam sa inyo na sa susunod na buwan magsisimula na kami ng operasyon. Kakailanganin namin kayong lumikas. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Tomasito. Paano po yun? Biglang singit niya. Dito po kami nakatira simula pa noong lolo ko, si Don Hilario. Sabi po niya noon, lupa namin to. Napailing si Engineer Marco. Naiintindihan ko, iho. Pero iba na panahon ngayon. Nabili na ng kumpanya ang karapatan sa lupa. Huwag kayong mag-alala. May maliit na tulong naman kaming ibibigay. Relocation. Kaunting pera para makapagsimula kayo sa ibang lugar. Kaunting pera? Ulit ni Aling Nilda, nanginginig ang boses. Paano ang mga tanim namin? Paano ang kabuhayan ng lahat ng tao sa bundok? Umangat ang kilay ni Engineer Marco, halatang nagmamadali. Kaya nga po may pulong mamaya sa barangay hall. Nandoon si Kapitan Dionisio Rabe, ipapaliwanag niya ang lahat. Mas mabuti po siguro kung pumunta kayo para mas malinaw. Pagkaalis ng grupo, napaupo si Mang Ruben sa lupa. Nakatingin lang si Tomasito sa amang tila nawalan ng lakas. Tay, maingat niyang sabi, ito na ba yung sinasabi niyong mga taong kumakamkam ng lupa? Mas malala pa, bulong ni Mang Ruben hawak-hawak ang dibdib. Dati padalus-dalus lang silang nagsasaka sa lupa natin. Ngayon, may dalang papel at pirma. Yun ang mas mahirap labanan. Puno ang barangay hall ng hapon na yon. Naroon ang mga magsasaka, sina Mang Turing, Aling Fe, Mang Peping, pati si midwife Aling Salve. Nasa unahan si Cap Dionisio, nakabarong at abalang nakikipagbulungan kay Engineer Marco at sa ilang kasamahan nito. Mga kababayan, panimula ni Cap Dionisio, hawak ang mikropono. Nandito tayo ngayon para pag-usapan ang magandang oportunidad na dala ng Golden Crest Mining Corporation. Napakunot ang noo ni Mang Ruben. Magandang oportunidad? Bulong niya kay Tomasito. Para kanino? Magbibigay sila ng trabaho, patuloy ni Cap Dionisio. Magbubukas ng kalsada, magdadala ng progreso, at siyempre may kompensasyon para sa mga pamilya na maaapektuhan ng lupain. Sumigaw si Mang Turing sa likod. Cap, paano naman yung lupa namin na minana pa? May papeles din kami, kahit luma na. Napakamot sa ulo si Cap Dionisio, saka tumingin kay Engineer Marco. Ipapaliwanag po ng representative ng kumpanya. Tumindig si Engineer Marco. Kinuha ang mikropono. Naiintindihan po namin ang sentimiento ninyo. Pero ang hawak po naming titulo at permit ay aprobado na sa munisipyo at sa national offices. Legal po ang operasyon namin. Ang maibibigay na lang namin sa inyo ay financial assistance at relocation. Huwag na po sana ang pahirapan ng isa't isa. Paano kung hindi kami pumayag? Tanong ni Mang Ruben. Nakatayo na ngayon. Paano kung hindi kami umalis? Buhay naming to. Tila naiinis na si Kapitan Dionisio. Ruben, huwag ka namang matigas. Pinag-iisipan din namin to. Hindi naman kayo papabayaan ng kumpanya. Tsaka, yan ang ikauunlad ng baryo. May mga bulungan sa paligid. May ilang halatang kampi sa kumpanya, lalo na ang mga kamag-anak ni Kapitan. May ilan namang halatang tapot, hindi alam kung saan papanig. Pagkatapos ng pulong, habang palabas na ang mga tao, may lumapit na bagong mukha kay Mang Ruben at Tomasito. Isang lalaking nakasalamin, simple ang polo, bit-bit ang lumang bag. May nakapin na ID sa dibdib, Bantay Lupa Foundation. Magandang hapon po, magalang nitong sabi. Ako po si Attorney Cruz. Narinig ko po ang usapan kanina. Pwede po ba kayong makausap sandali? Halatang pagod na. Abogado po kayo? Tanong ni Mang Ruben. Opo, sagot ni Attorney. Galing po ako sa isang NGO na tumutulong sa mga katulad ninyong may alitan sa lupa. Hindi po sa lahat ng pagkakataon, panalo agad ang may hawak na bagong titulo. Minsan, may laban ang mga tulad ninyo, lalo na kung may patunay na ninakaw sa inyo ang lupa. Napakunot ang noo ni Tomasito.
Pwede po ba yon? Kahit mahirap lang kami? Tumango si attorney. Lahat po tayo may karapatan. Ang kailangan lang, ebidensya. Mga lumang titulo, kasulatan, kahit lumang tax declaration. May nabanggit po kayo kanina tungkol sa lolo ninyong si Don Hilario. Oo, sagot ni Mang Ruben. May baul kami sa bahay na puno ng lumang papel. Hindi ko na alam kung alin ang mahalaga. Hindi ko naman naintindihan ang laman noon. Yun po ang sisimulan natin, wika ni Attorney Ismael. Kung papayag kayo, pupunta ako sa inyo bukas. Pag-aaralan natin. Kung may basihan, pwede tayong magsampa ng kaso. Baka hindi lang kompensasyon ang bagay sa inyo. Baka may karapatan pa kayo sa malaking danyos. Napatingin si Tomasito sa abogadong tila galing ibang mundo. Ano po yung danyos? Inosente niyang tanong. Ngumiti si Attorney Ismael. Sa simpleng paliwanag, yun ang kabayaran sa pinsalang ginawa sa inyo. Hindi lang basta kaunting salapi. Kung napatunayang may mali ang kumpanya, kailangan nilang magbayad ng tama. Pag-uwi sa tuktok ng bundok, hindi mapakali si Tomasito. Siya mismo ang nagkusang maghuhukay ng lumang baul sa ilalim ng lumang higaan. Nandoon ang mga papel na nangingitim na sa alikabok. May mga lumang pangalan, pirma at selyo. Nay, tay, tingnan nyo! Sigaw niya habang binubuklat ang isa. Nakikita niyo po ba to? Alonzo ang nakasulat. Tapos parang may stamp na gobyerno. Lumapit si Mang Ruben. Nanginginig ang kamay habang dinadaanan ng daliri ang pirma ng sariling ama. Ito na yon, Nilda. Yung mga papeles na sinasabi ni tatay noon bago siya namatay. Hindi ko akalaing may saysay pa pala to. Tahimik namang inayos ni Tomasito ang bawat papel sa isang lumang folder. Maingat na para bang maliit na kayamanan. Sa loob ng murang isipan niya, nagsisimula ng mabuo ang isang bagong larawan. Hindi lang sila basta taga-bundok na naghihintay maalis sa lupa, kundi mga taong pwedeng lumaban. May hawak na pangalan, kwento at mga papel na matagal lang ipinagkibit-balikat ng mundo. Kinabukasan, maagang-maaga pa lang ay nasa tuktok na ng mesa ang lumang folder ng mga papel. Maingat iyon na nilagay ni Tomasito sa ibabaw ng isang lumang panyo para hindi agad matalsikan ng alikabok o sabaw kapag kumakain sila. Sigurado ka ba, Ruben? Tanong ni Aling Nilda habang nagtatali ng balot na kanin. Abogado yon, baka magbayad pa tayo ng malaki. Umiling si Mang Ruben pero halatang kinakabahan din. Sabi ni Ate Ismael, taga-NGO siya. Libre raw ang tulong, Nilda. Wala naman tayong ibang kakapitan. Kung hindi ayaw susubok ngayon, kailan pa? Tumango na lang si Aling Nilda. Saka tumingin kay Tomasito. Ikaw, Tom-Tom, hawakan mo yan ha. Huwag mong uwawala. Para yan yung ginto sa atin. Mahigpit ang pagkakayakap ni Tomasito sa folder. Sa isip niya, mas mahalaga pa iyon kaysa sa maliit na latang pinag-iipunan niya ng barya. Kasi itong mga papel na to, sabi ni Ate Ismael kagabi, pwedeng magbago ng buong buhay nila. Sa paanan ng bundok naghihintay si Ate Ismael, nakasantal sa isang jeep na tila luma na pero maayos pang tumakbo. Nang makita niya ang mag-anak, agad siyang ngumiti at sinalubong sila. Magandang umaga po, bati niya. Handa na po ba kayo? Opo, attorney, sagot ni Mang Ruben. Sabay abot ng folder. Ito po lahat ng nakita namin sa baul. Hindi ko alam kung aling dyan ang mahalaga. Mabilis pero maingat na binuklat ni Attorney Ismael ang mga papel. May mga titulo, lumang tax declaration at ilang liham na pirmado ni Don Hilario. Maganda to, mahina niyang sabi. May basihan tayong magtanong sa korte, pero kailangan nating dumaan sa proseso. Munisipyo, Registry of Deeds, kung saan-saan pa. Mahaba-haba to, pero lalaban tayo. Sumakay silang lahat sa jeep. Nakatiig si Tomasito sa bintana habang unti-unting napapalitan ng simento ang lupa, ng malalaking gusali ang mga puno, at ng ingay ng sasakyan ang tahimik na hangin ng bundok. Para siyang batang unang beses ipinasyal sa ibang mundo. Pagdating sa munisipyo, agad silang sinalubong ng halimuyak ng pabango at kape at mga taong nakapolo at mestida na parang laging nagmamadali. Sa labas ng opisina ng registrar, may sekretaryang babae na abala sa pagtipa sa keyboard, si Ria Domondon. Excuse me po, magalang na bati ni Ate Ismael. Pwede po bang magpa-assist tungkol sa lumang titulo? Kailangan lang po namin ng certified true copy at record kung paano nailipat ang lupa. Hindi man lang tumingin agad si Ria. Ilang sandali muna siyang nag-type bago sila nilingon mula ulo hanggang paa.
lalo na sina Mang Ruben at Tomasito sa kanilang luma at maputik na damit. May appointment po ba kayo? Malamig niyang tanong. Wala po. Sagot ni Ateri Ismael, kalmado ang tono. Pero urgent po to. May kasong isasampa laban sa kumpanya. Kailangan namin ng kopya ng mga record. Napailing si Ria. Attorney, kahit po kayo, alam niyo namang kailangan dito ng schedule. At saka, bahagya siyang umisi. Baka naman wala talagang record niyan. Ang tagal na ng mga papeles niyo, di ba? Baka kupas na. Narinig ni Tomasito ang mahinang tawa ng ilang tao sa waiting area. Ramdam niya ang pag-init ng mukha. Gusto niyang itago ang sarili sa likod ni Inay. Ma'am, mahinahong sagot ni Attorney Ismael. Hindi po biro ang kaso na to. At may karapatan po ang mga kliyente ko na makita ang record ng lupain nilang kinamkam. Kung kailangan pong maghintay, maghihintay kami. Pero pakilagay po kami sa listahan ngayon. Tumaas ang kilay ni Ria. Pero nang makita ang ID ni attorney na nakapin sa kanyang dibdib, bahagya itong natahimik. Kinuha niya ang folder at inis na tumayo. Sige na nga, Ania. Ipapasa ko sa records. Pero matagal to. Huwag kayong mag-expect na agad-agad. At iniwan sila roon. Umupo sila sa bangkong kahoy sa gilid. Tahimik lang si Tomasito. Pinaglalaroan ang laylayan ng kanyang kamiseta. Attorney, bulong niya. Parang ayaw po nila sa atin. Napangiti ng kaunti si Attorney Ismael. Sanay na ako sa ganyan, Tomas. Kapag mahirap ka, madalas tingin sa'yo, istorbo. Pero tandaan mo to, hindi nakikita sa damit ang may karapatan. Nakikita yon sa uwento at ebidensya. At yon ang meron tayo. Matapos ang ilang oras, nakakuha rin sila ng kopya ng record. May mga entry tungkol sa lupa ni Don Hilario at kung paano unti-unting nalipat ang ilan sa pangalan ng kumpanya na may mga puwang, sira at misteryosong paglipat. May mali dito, sabi ni Attorney Ismael habang naglalakad sila palabas ng munisipyo. May mga taon na bigla na lang lumitaw ang bagong titulo nang wala namang malinaw na dokumentong pinagbatayan. Pupwede nating questionin to sa korte. Ano na po ang susunod? Tanong ni Mang Ruben. Maghahain tayo ng kaso, sagot ni Attorney Ismael. At mas mainam kung hindi lang kayo. Kausapin niyo si Mang Turing, Aling Fe, iba pang may titulo o lumang resibo. Mas malakas ang laban kapag sama-sama. Mula munisipyo, dinala ni Attorney Ismael ang mag-anak sa maliit na opisina ng kanilang NGO sa bayan. Hindi kasing kinis ng loob ng munisipyo, pero maaliwalas at malinis. May mga poster sa dingding tungkol sa karapatan sa lupa, agrarian reform at larawan ng mga magsasakang umingiti. Dito po ako nagtatrabaho, pakilala ni Attorney Ismael. Huwag kayong mahiya. Kliyente namin kayo, hindi kawalan. Lumabas mula sa loob ang isang babaeng na ponytail, may bitbit na folder at may suot na salamin. Ismael, nandito na pa na yung sinasabi mong pamilya? Tanong niya. Ako pala si Lara Quimson, social worker. Tumulong na rin ako sa ibang kaso ng lupa sa kabilang bayan. Ngumiti si Lara kay Tomasito. Ikaw si Tomas, di ba? Ang sabi ni attorney, sa pangalan mo raw nakatali ang malaking bahagi ng lupa ninyo. Kasi ikaw ang apo ni Don Hilario. Sa pangalan ko po, gulat na tanong ng bata. Paano po nangyari yon? May mga kaso po kasi, paliwanag ni Lara, na kapag may mga danyos at bayad ang kumpanya sa ginawa nilang pinsala, ilalagay ang pera sa isang trust account sa bangko sa pangalan ng tagapagmana. Una, para protektado. Pangalawa, para hindi basta maubos kung may banloko. Sumingit si Mang Ruben, halatang naririto. Ibig sabihin, magkakapera kami agad? Umiling si Attorney Ismael. Hindi pa po, mahabang proseso pa to. Kailangan pa nating mag-file ng kaso, dumalo sa mga hearing, makipagharap sa abogado ng kumpanya. Kapag nanalo at kung magdesisyon ang korte na magbayad sila, saka pa lang magkakaroon ng danyos. At yung malaking bahagi, malamang, mapupunta sa trust ni Tomasito. Trust? Ulit ni Tomasito. Ano po yun? Isipin mo, paliwanag ni Lara, na parang malaking alkansya sa bangko. Nandoon ang pera, nakapangalan sa'yo, pero hindi mo pwedeng basta-basta galawin kung hindi ayon sa patakaran. Kadalasan, may edad na dapat maabot o kaya may kondisyon. Proteksyon yon para sa'yo, lalo na't bata ka pa.
Tumingin si Tomasito sa mga magulang niya. Ang pangarap niyang makatulong sa kanila. Bigyan sila ng tsinelas na hindi butas at bigas na hindi tinitipid. Biglang nagmukhang posible. Pero parang napakalayo pa. Kung ganun po, mahinahong sabi ni Aling Nilda, ano po ang magagawa namin ngayon? Wala pa po kaming pamasahe minsan pababa ng bayan. Tapos may kaso pa? Tutulungan namin kayo sa pamasahe at pagkain tuming hiring. Sagot ni Lara, hindi namin kayo pababayaan. Pero kailangan yung maging handa. Taon ang bibilangin dito, hindi linggo. Sa loob ng opisina. Habang pinipirmahan ni Mang Ruben ang mga affidavit at sinasagot ang mga tanong tungkol sa kasaysayan ng lupa, tahimik lang si Tomasito sa gilid. Pinagmamasdan ang bawat pirma, bawat stamp, bawat salitang Alonso na sinusulat sa papel. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman niyang may bigat pala ang apelyido nila. Hindi lang ito simpleng pangalan sa lumang larawan ni Lolo Hilario. Ito'y susi sa paglaban, sa pag-angat at sa posibilidad na balang araw, hindi na sila kailangang umasa sa sako ng gulay para mabuhay. At kahit sinabi ni Lara na matagal pa bago magkaroon ng anumang danyos o trust account, may isang bagay na agad na nagbago. Hindi na basta kawawang batang taga-bundok si Tomasito sa paningin ng sarili niyang mga mata. Isa na siyang batang nakatayo sa gitna ng laban na bagamat mahaba at nakakapagod, maaring magbago ng kapalaran ng buong bundok na tinawag na niyang tahanan. Hindi naging madali ang mga sumunod na taon para sa pamilya Alonzo. Kung ang pag-akyat baba ng bundok ay sanay na sa binti ni Tomasito, ang pag-akyat baba naman nila sa munisipyo at korte ay naging bagong bigat na pasan ng isip at dibdib nila. Attorney, ilang hearing pa po ba to? Minsang tanong ni Mang Ruben habang nakaupo sa mahabang bangko sa labas ng maliit na sala ng hukuman. Hawak niya ang simpleng barong na isinusuot lang tuwing may mahalagang lakad. Hindi natin mabilang sa daliri, Ruben. Sagot ni Attorney Ismael. Pagod pero matatag ang tinig. Pero tandaan mo, at least ngayon, naririnig na kayo. Mas mabuti yon kaysa tahimik kayong inaalisan ng lupa. Nasa tabi nila si Tomasito, ngayoy mas matangkad na. Binatilyo na may baong notebook kung saan niya isinusulat ang mga salitang naririnig sa korte. Danyos, kompensasyon, illegal transfer, trust account. Hindi niya lubos na uunawaan lahat, pero alam niyang mahalaga ang bawat katagang iyon sa kinabukasan nila. Sa bawat pagharap nila sa abogado ng kumpanya, naroon si Enger Marco, nakaupo sa kabilang panig. Suot ang mamahaling relo at malamig pa rin ang tingin. Minsan, nagtatama ang mata nila ni Tomasito. Sa bawat pagkakataong iyon, pinipili ni Tomas na huwag yumuko. Anong tinitingnan mo, iho? Minsang bati ni Enger Marco nang magkasalubong sila sa pasilyo. Lupa namin, diretsyong sagot ni Tomasito, hindi umiwas. Iniisip ko lang kung paano nyo nagawang agawin. Sandaling natigilan si Engineer Marco, sakang umisi. May papeles kami, bata. Yun ang realidad. Ngayon, sagot ni Thomas. Pero sabi ni attorney, mau papeles din kami. Yun ang katotohanan. Mabilis na lumipas ang mga buwan at taon. Araw-araw pa rin silang nagbubukid, nagbebenta ng gulay, at sa tuwing may hearing, tinitiis ang mahabang biyahe pababa ng bundok. May mga panalo sa maliliit na mosyon, may mga talo rin. Minsan, umuuwi silang tahimik, halos hindi nag-uusap sa jeep dahil sa pagod. Isang araw, habang nakapila sila sa labas ng korte, lumapit si Lara dala ang ilang papel at may kakaibang ngiti sa muka. Ruben, Nilda, Thomas, bungad niya. Malapit na tayong makarinig ng desisyon. Hindi ko pa pwedeng sabihin lahat, pero maganda ang takbo. Sigurado ka ba, Lara? Tanong ni Aling Nilda. Halos hindi makahinga sa kaba. Hindi mo lang ba kami pinapalakas ng loob? Hindi po, sagot ni Lara. Ang mga entry sa registry na pinakita ni attorney, pati mga lumang titulo ninyo, mabigat yun. Kahit ang judge, maraming tanong sa kumpanya. Ibig sabihin, may duda siya sa ginawa nila. At dumating nga ang araw ng desisyon. Sa loob ng munting sala ng hukuman, mainit, siksikan, at puno ng mga magsasakang umaasang may maririnig na maganda. Naroon sina Mang Turing, Aling Fe, Mang Peping, at iba pang kasama sa kaso. Umupo si Tomasito sa likod,
Ramdam ang bilis ng tibok ng puso. Pumasok ang hukom, isang matandang lalaking nakasalamin. Tumindig ang lahat. Matapos basahin ang mahabang desisyon, ang naunawaan lang ni Tomasito ay ang ilang linya na paulit-ulit na binibigyang diin ni Attorney Ismael sa kanya noon pa. Illegal and invalid. Must pay just compensation and damages. Trust account to be established in favor of the heirs, including minor Tomas Alonso. Sa bandang dulo, narinig nila ang pinakamahalagang bahagi. Kaya iniaatas ng korte na magbayad ang Golden Crest Mining Corporation ng kabuuang danyos sa mga magsasakang napatunayang naagawan ng lupa at magtatag ng hiwalay na trust account sa bangko para sa bahagi ng pamilya Alonso. Nakapangalan sa batang si Tomasito Alonso bilang tagapagmana ni Don Hilario. Pagkasabi noon, tila huminto ang mundo ni Tomasito. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o tatawa. Sa tabi niya, napahagulgol si Aling Nilda na payakap kay Mang Ruben. Si Mang Turing naman ay napasigaw ng "Salamat sa Diyos" na sinabayan ng palakpak at iyakan sa loob ng silid. Lumapit si Attorney Ismael kay Mang Ruben at Tomasito. "Panalo tayo," mahinahon niyang sabi, nangingiti. Hindi pa ngayong araw babagsak ang pera pero napagdesisyonan na ng korte. Kailangan na lang iproseso sa bangko ang danyos. Magkakaroon ng trust para kay Tomas. May maibibigay din sa inyo agad. Attorney! Nanginginig ang tinig ni Mang Ruben. Ibig sabihin ba nito, hindi na nila kayang paalisin kami basta-basta? Hindi na nila kayang gawin yon ng walang kapalit. Sagot ni Ismael. At ang kapalit, hindi na barya-barya lang. Ilang linggo matapos ang desisyon, isinama sila ni Attorney Ismael at Lara sa isang bangko sa bayan. Unang beses palang makapasok ni Tomasito sa ganoong lugar. Malamig ang aircon, makintab ang sahig at mabango ang amoy ng papel at tinta. Dito po natin ilalagay ang trust, paliwanag ni Lara. Protected pera nyo rito. Lumapit sa kanila ang branch manager na si Mr. Gerardo Manapat, isang lalaking nasa 50 na, nakasuot ng maayos na long sleeves at may mahinhing ngiti. Magandang araw po, bati ni Mr. Manapat. Kayo po ba ang pamilya Alonzo na may court-ordered trust account? Oo po, sagot ni Mang Ruben, medyo naiilang. Hindi po kami sanay dito ha, pasensya na. Ayos yang po yun, sagot ni Mr. Manapat. Nandito kami para tulungan kayo, lalo na't may desisyon na ang korte. Upo po muna kayo. Mula sa gilid ng counter, lihim na pinagmamasdan sila ng teller na si Jonalyn Puson. Napansin niyang mapuputla ang mga damit nila. May bahid pa ng lupa ang laylayan ng pantalon ni Tomasito. Saglit siyang nagtaas ng kilay, pero hindi pa yun yung malisyosong pangungutya na mangyayari sa mga susunod pang taon. Sa ngayon, obserbasyon lang. Sa loob ng maliit na opisina, ipinaliwanag ni Mr. Manapat ang sistema. Ganito po yun, aniya, inilalapag ang mga papel sa mesa. Ang kabuuang danyos na iginawad ng korte para sa inyo ay ilalagay namin sa isang trust account sa pangalan ni Tomasito. Hindi po ito pwedeng i-withdraw ng buo ngayon dahil menor de edad pa siya at may kondisyon ng korte. Bakit po kailangan nakatrust? Tanong ni Aling Nilda, kunot noo. Proteksyon po, sagot ni Mr. Manapat. Para masigurong hindi basta-basta mauubos ang pera. At para rin hindi kayo maloko ng kung sino-sino. May mga parte na maaari naming ilabas bilang tulong sa inyo taon-taon o para sa edukasyon ni Tomas o emergency. Pero yung principal amount, mananatili at lalaki pa sa interes. May maukuha po ba kami ngayon? Maingat na tanong ni Mang Ruben. Kasi may mga inutang kami sa burol ni Nanay Nilda noon, saka sa ibang gastusin. Hindi na rin bata si Tomas, kailangan na niyang mag-high school. Tumango si Mr. Manapat. May immediate cash assistance po na iginawad ng korte bilang bahagi ng danyos. Hindi kasing laki ng nasa trust, pero makakatulong. Ipoprocess namin yun na yon. Habang pinipirmahan ni Mang Ruben ang mga dokumento, pinagmamasdan ni Tomasito ang salitang account name Tomasito Hilario Alonso Trust sa papel. Hindi niya alam ang eksaktong halaga, pero alam niyang hindi na iyon simpleng baryang iniipon niya sa laang nakatago sa banig. Paglabas ng bangko, may hawak silang sobre na may lamang perang sapat para makabayad ng utang, makabili ng kaunting gamit at mag-ipon ng kaunti. Anak, sabi ni Aling Nilda habang naglalakan sila pauwi, parang panaginip lang to ano,
Hindi po, sagot ni Tomas. Binaghirapan po natin to, lalo na si tatay, si attorney, si Lara. Sa baryo, nagkaroon ng simpleng salo-salo. Naghanda si Aling Fe ng pansit, si Mang Turing naman ay nagkatay ng manok. Hindi marangya, pero puno ng tawa at saya. Bawat tagay ng kape at soft drinks, may kasamang salitang salamat at buti na lang lumaban tayo. Ngunit sa likod ng halakhakan, may hindi magandang senyales na unti-unti nang nagpaparamdam. Habang abala ang lahat, napansin ni Tomasito na madalas humawak sa dibdib si Mang Ruben, napapahinto sa paghinga, at napapaupo kapag tumatayo ng matagal. "Tay, okay lang po ba kayo?" tanong ni Tomas, lumalapit. "Ayos lang anak," pilit ng ngiti ni Mang Ruben. Siguro napagod lang sa kakaakyat baba, saka iisip, "Di bale, magpapahinga lang ako." Pero hindi iyon simpleng pagod. Pagkalipas ng ilang araw, mas lumala ang pag-ubo niya. May kasamang hirap huminga. Minsan, nauupo siya sa gilid ng animan, hawak ang tuhod, hindi na makatakbo kapag biglang bumuhos ang ulan. Dumating si midwife Aling Salve, sinamahan ni kapitbahay na si Mang Peping. "Ruben, hindi na ito simpleng pagod," seryosong sabi ni Aling Salve habang hinihipo ang dibdib ng lalaki. "Kailangan ka nang matingnan ng totoong doktor sa bayan. Baka inaatake sa baga o sa puso. Wala tayong sobra-sobrang pera para sa ospital." Pigil ni Mang Ruben. "May iba pang kailangan." Sumabat si Tomasito, mahigpit ang tinig. "Tay, may nakuha naman tayong kaunting pera, di ba? Sabi ni attorney, para sa ating yon. Pwede nating gamitin sa gamot nyo. Kung kailangan pang bumaba sa bayan araw-araw, gagawin ko." Tumingin si Mang Ruben sa anak. Kita sa mga mata ang halo ng pride at guilt. Sa wakas, tumango siya. Mula noon, dumagdag sa buhay ni Tomasito ang panibagong tungkulin. Alalayan si tatay sa paghinga. Magsama sa health center sa bayan. Magbantay sa pila ng PhilHealth. Magtanong tungkol sa reseta at mag-budget ng natitirang pera para magkakasya sa gamot, pagkain at pamasahe. Sa gabi, kapag napapatingin siya sa folder ng trust at sa papel na may pangalan niya, ramdam niyang kahit nanalo sila sa kaso, may kapalit na mas mabigat, ang unti-unting panghihina ng haligi ng kanilang tahanan. At sa murang gulang, dahan-dahang natutunan ni Tomasito na ang tunay na laban ay hindi natatapos sa korte. Nagpapatuloy ito sa bawat hiningang pilit hinahabol ng ama at sa bawat desisyong kailangan niyang gawin para sa pamilya. Hindi na mabilang ni Tomasito kung ilang beses niyang nakita ang ama na nakaupo sa gilid ng higaan, hawak ang dibdib, pilit itinatago ang sakit para lang hindi mag-alala ang pamilya. Pero dumating din ang araw na hindi na kinaya ng katawan ni Mang Ruben. Isang madaling araw, habang madilim pa ang langit at tanging lampara lang ang ilaw sa loob ng kanilang bahay, nagising si Tomasito sa malalim at putol-putol na hinga ng ama. "Tay?" Kinabahang tawag niya. Agad lumapit. "Tay, nahihirapan po ba kayo?" Tom, mahinang sagot ni Mang Ruben. Pilit pa ring nakangiti. "Pasensya ka na, anak ha? Mukhang hindi ko na to kayang labanan ng matagal." Sumigaw si Aling Nilda. Tinawag si Aling Salve at Mang Peping. Nagmadali si Tomasito sa pagtakbo sa madilim na daan para humingi ng tulong. Pero bago pa man dumating ang midwife, unti-unting bumagal ang paghinga ni Mang Ruben hanggang sa tuluyan na itong huminto. Parang nahulog sa bangin ang buong mundo ni Tomasito. "Ruben! Ruben, gumising ka!" Iyak ni Aling Nilda, niyayanig ang katawan ng asawa. "Sabi mo, sasama ka pa sa pag-aani. Sabi mo, makikita mo pa si Tomas magtapos." Hindi na sumagot ang lalaki. Tahimik na ang dibdib, malamig na ang mga palad. Sa mga sumunod na araw, napuno ang tuktok ng bundok ng mga taong nakikiramay. May nagdala ng pansit, may nagdala ng tinapay, may nag-abot ng maliit na sobre. Pero kasabay ng dasal at yakap, dumating din ang realidad. Kailangan ng kabaong, bulaklak, pagkain sa burol, at pamasahe ng ilang kamag-anak. "Magkano po lahat, Aling Vangi?" tanong ni Aling Nilda habang nakaupo sa bangkong kahoy sa tindahan sa bayan.
Namamaga ang mga mata sa kaiiyak. Naglista si Aling Vangi, tindera ng sari-sari na kilala sa pagiging istrikto sa utang. Kabaong, tulong sa punerarya, pagkain sa mga bisita, kandila. Aabot yan ng halos 35,000. Pero dahil nga matagal na kayong suki, isusulat ko muna sa kwaderno. Wala pa po kaming ganong pera. Nanginginig na sabi ni Aling Nilda. May natira pa po kami galing sa nakuha namin nung una kay attorney. Pero halos ubos na sa gamot at pamasahe. Diyan na nga, uutang muna kayo. Sarkastikong sagot ni Aling Vangi. Basta tandaan mo, Nilda, babayaran mo ko, ha? Sabi mo may kaso kayo sa kumpanya. Kapag may nakuha na kayong pera sa bangko, ako ang unang babayaran. Tahimik lang na nakaupo sa tabi si Tomasito. Hawak ang lumang folder ng mga papel ng trust. Ramdam niya ang bigat ng bawat pirma, bawat utang na nakasulat sa kwaderno ni Aling Vangi. Pagkatapos ng libing, mas tumahimik ang bahay sa tuktok ng bundok. Wala na ang boses ni Mang Ruben na laging nagsasabing, balang araw babawi tayo. Ang naiwan na lang ay si Tomas, si Aling Nilda at ang mga tanim na kailangang alagaan. Isang gabi habang binibilang ni Aling Nilda ang natitirang pera sa sobre, napaluha siya. Tomas, anak, mahina niyan sabi, hindi na tayo kakayanin ng mga barya-barya lang. Hindi pa tapos ang utang natin kay Aling Vangi. Tapos may pamasahe ka pa, may pagkain pa tayo araw-araw. Tay, napabulong si Tomas kahit wala na ang ama. Ano pong gagawin namin ni nanay? Naalala niya ang sinabi ni Lara at Attorney Ismael noon tungkol sa trust at sa bangko. Totoong hindi pwedeng galawin basta-basta ang malaking pera. Pero may binanggit din silang posibilidad ng mas malaking assistance. Lalo na't may nangyaring ganoong sakuna sa pamilya. Kailangan po siguro nating bumalik sa bangko. Nay, seryosong sabi ni Tomasito. Kausapin natin si attorney. Baka pwede tayong makahingi ng mas malaking labas mula sa trust. Kahit pambayad lang ng tutang at panggastos natin habang nag-aayos tayo ng buhay. Huminga ng malalim si Aling Nilda. Kung sa bangko na naman pupunta, kailangan natin ng pamasahe. Ilang araw bago ang schedule ng hearing kay attorney? Oh, sa susunod na linggo po, sagot ni Tomas. Pero kahit wala muna si Judge, pwede naman tayong samahan ni attorney at ni Lara. Sila na ang kakausap. Dumating ang araw na muli silang bumaba sa bayan. Bit-bit ni Tomasito ang folder ng mga dokumento. Nakasuot ng pinakamaayos na damit na meron sila. Isang lumang polo na galing pa sa donasyon ni Ma'am Clarice at maong na medyo kupas. Sa may kanto papuntang palengke, nasalubong nila sina Lourdes at Marites na kanina pa nakatambay sa sari-sari store. O ayan na naman yung mag-ina, bulong ni Lourdes, sabay turo kay Tomas. Wala na nga yung padre de pamilya, baba-baba pa rin. Ano kayang aasikasuhin sa bayan? Malay mo mangutang na naman, sisingit na sabi ni Marites. Baka akala nila mayaman na sila dahil sa kung anong kaso-kaso na yan. Hindi na pinansin ni na Tomas at Aling Nilda ang mga salita. Sanay na sila sa bulungan, sa tingin na parang may kasalanan sila. Pero ngayon, may mas mabigat silang pakay, ang umupo sa harap ng bangko at sububang humingi ng tulong mula sa perang nakapangalan kay Tomas. Paglapit nila sa bangko, ramdam ni Tomas ang lamig ng hangin mula sa loob. Ang mga salamin ay makintab at sa loob ay may mga taong nakauniporme at nakapila sa mga teller. Huminto sandali si Aling Nilda sa labas, parang natatakot pumasok. Anak, sigurado ka ba? Nag-aalalang tanong niya. Baka mapahiya lang tayo. Tayo na po, Nay, sagot ni Tomas. Pinisil ang kamay ng ina. Hindi naman po tayo nagnanakaw. Hihingi lang tayo ng tulong sa pera na atin naman. Pumasok sila. Pagdating sa pila, agad silang tiningnan ng ilang customer. May lalaking nakapolo na si Rodel, babaeng nakadress na si Bianca, at lalaking nakaslacks na si Ferdy na pawang may hawak na cellphone at may halatang inip sa mukha. Grabe, pati bangko pinapasukan na ng mga taga-bunto? Pabulong na sabi ni Rodel, hindi namamalayang naririnig ni Tomas. Baka mag-withdraw ng 5 piso. Tumawa si Bianca, baka magdeposito ng gulay. Narinig iyon ni Tomasito, pinakiramdaman niya ang ina.
Nakayuko, mahigpit ang hawak sa bag. Gusto niyang sumagot pero naalala niya ang sinabi ni Lara. Pumunta kayo sa bangko na taas noo. May karapatan kayo dyan. Pagdating nila sa teller, napatingin si Jonalyn Puzon, ang teller na minsan na nilang nakita noon. Napansin niyang punit-punit ang laylayan ng palda ni Aling Nilda. At si Tomas ay nakasapatos nga, pero halatang luma. "Good morning po," sabi ni Tomas, pilit na mahinahon. "Gusto lang po sana naming magtanong tungkol sa account ng nanalo sa kaso laban sa Golden Crest. Nakatrust daw po sa pangalan ko. Ako po si Tomasito Alonzo." Tumaas ang isang kilay ni Jonalyn. "Account? Sa pangalan mo?" Sinipat si Tomas mula ulo hanggang paa. "Sigurado nga bang tama yung pinuntahan mong bangko, iho? Baka BDO ang hinahanap nyo, hindi kami. Dito po kami dinala dati ni Attorney Ismael at ni Sir Manapat." Paliwanag ni Aling Nilda. Nanginginig ang boses. "May court order po yon. May trust daw po para sa anak ko." Napabuntong hininga si Jonalyn, halatang nainis. "May dala ba kayong ID? Papeles?" "Hindi pwedeng ganyang salita sa lipalang. Hindi naman porket may kaso kayo, nia-account na kayo." Inabot ni Tomas ang folder. Maingat na inilapag sa harap ng teller. "Andito po yung copy ng court decision, saka yung ginawa niyong account form dati." Kinuha iyon ni Jonalyn. Palihim na umirap habang binubuklat ang mga papel. "Ang dami namang papel. Teka, i-check ko sa system." Habang nagtatype siya sa computer, patuloy ang bulungan sa likod. "Uy, Bianca, baka milyonaryo pala. Yang batang yan." Biro ni Ferdy sabay tawa. "Mukha bang milyonaryo sa suot niya?" "Hindi nga," sagot ni Bianca. "Kung mayaman yan, hindi ganyan manamit. Baka nagkakamali lang yan ng branch." Ilang sandali pa, kumunot ang noo ni Jonalyn. Huminto siya sa pagtatype at muling iningnan ang screen. Tumingin kay Tomas, tapos sa monitor ulit, para bang may hindi siya maipaliwanag. "Ma'am, mahina niyang tawag sa supervisor na nakaupo sa gilid. Paki-check naman po to. Parang may mali sa system." Lumapit ang supervisor, nagtype din sa keyboard at maya-maya parehong napatingin sa maliit na screen ng computer na parang may nakitang multo. "Tama ba yan?" bulong ni supervisor. "I-verify natin kay Sir Manapat. Huwag ka munang magsasalita." Tumalikod ang supervisor at naglakad papunta sa glass office sa dulo kung saan naroroon si Mr. Gerardo Manapat. Kumakatok pa lang ito, pero kita na ni Tomas ang pagkislap ng pagkaalarma sa mga kilos ng mga tao sa loob. Pagbalik ng supervisor pagkatapos ng ilang minuto, kasama na niya si Mr. Manapat. Lumapit ang branch manager sa counter. Iningnan si Tomasito at si Aling Nilda. Safa maingat na sumilip sa monitor ni Jonalyn. Muling nagtatype si Mr. Manapat hanggang sa lumitaw sa screen ang detalyeng matagal na lang numero sa papel para sa pamilya Alonzo. Fayon ay buhay na sa harap ng mga empleyado ng bangko. Account name, Tomasito Hilario Alonzo Trust. Available balance, PHP 100,002. Hindi man mabasa ni Tomas ang eksaktong kabuuan. Alam niyang napakaraming zero ang nasa dulo. Biglang natahimik ang paligid. Ang dating maingay na pila na puno ng bulungan na iba na ang tono. "Ha? 100 million?" bulong ni Bianca. Napalunok. "Hindi nga." Nanginginig na sabi ni Ferdy. Pilit sumisilip sa monitor mula sa gilid. Maging si Jonalyn, na kanina lang ay nakataas ang kilay, ngayon ay maputla at nanginginig ang kamay. Dahan-dahan siyang tumingin kay Tomasito at kay Aling Nilda. Para bang ngayon lang niya talaga nakita ang mga ito. "Sir," halos pabulong niyang wika kay Mr. Manapat. "Siya po yung batang pinagbuksan natin ng trust noon?" Tumikhim si Mr. Manapat. Seryoso ang mukha. "Oo, at may desisyon na ang korte kaya tuloy-tuloy ang interes at credit dyan. Hindi yan mali." Lumingon siya kina Tomas at Aling Nilda. Saka mahinahong nagsalita. Ibang-iba na ang tono. "Ginoong Alonzo, Ginang Alonzo." Wika niya, magalang. "Pasensya na po kayo sa abala. Maari po ba kayong sumama muna sa opisina ko? Kailangan po natong pag-usapan ng maayos ang account ninyo." Habang binubuksan ni Jonalyn ang maliit na gate sa gilid ng counter para papasukin sila, ramdam ni Tomas ang biglang pagbago ng tingin ng mga tao sa paligid.
Ang mga matang kanina ay puno ng panghamak. Ngayon ay napalitan ng pagtataka, hiya at kakaibang paggalang. Sa bawat hakbang niya papunta sa opisina ni Mr. Manapat, mahigpit ang hawak niya sa kamay ni nanay. Hindi dahil sa takot sa pera, kundi dahil sa bigat ng katotohanang ngayon lang niya lubos na naunawaan. Ang apelyedong Alonzo na minana niya sa lolo at tatay niya ay hindi lang pala kwento. May kabigatan itong kayang magpatahimik ng buong bangko at magpabago ng tingin ng mundo sa isang batang tagabundok na katulad niya. Pagkapasok nila sa maliit na opisina ni Mr. Gerardo Manapat, tila naiwan sa labas ang lahat ng bulungan at titig ng mga tao sa bangko. Malinis ang loob, may maliit na mesa, 2 upuan sa tapat, at isang frame sa pader na may nakalagay na integridad sa serbisyo, kayamanan sa tiwala. Umupo po kayo. Magalang na alok ni Mr. Manapat. Inilapit pa ang mga upuan para kina Tomas at Aling Nilda. Kita sa mukha nitong hindi lang basta formal ang pakikitungo ngayon. May halong paggalang at pag-iingat. Pasensya na po kung naabala namin kayo. Nahihiyang sabi ni Aling Nilda. Hawak pa rin ang bag niya na parang anumang oras ay tatakbo sila palabas. Hindi po talaga kami sanay sa ganito. Nakiusap lang po kami na malaman kung paano ba talaga ang tungkol sa pera. Umupo si Tomas. Tahimik ngunit ramdam pa rin ang mainit na tingin kanina ng mga tao sa pila. Parang nakabawol pa sa balat niya ang bawat tawa at panghahamak. Wala po kayong dapat ikahiya, Ginang Alonzo. Sagot ni Mr. Manapat, matatagang tinig. Kayo po ang may-ari ng account. Kami po ang dapat magpaliwanag sa inyo, hindi kayo sa amin. Tumikhim siya, saka tiningnan si Tomas. Tomasito, pwede ba kitang tawaging Tomas na lang? Opo sir, sagot ni Tomas, medyo nagulat. Mas sanay po ako sa Tomas. Nabasa ko po ang court order ninyo, patuloy ni Mr. Manapat. At mula pa noon, simula nang nailipat sa trust ang pera ninyo, sinusunod namin ang lahat ng kondisyon. Ang kabuuang halaga, na ngayon ay umabot na sa mahigit 100 milyon, ay bunga ng danyos, interes at kita mula sa maingat na paglalagay sa mga instrumento sa bangko. Napakunot ang noo ni Tomas. Ibig sabihin po, habang tumatagal, nadadagdagan pa po yun? Oo, sagot ni Mr. Manapat. Pero hindi ibig sabihin pwede ninyo nang ubusin kung kailan nyo gusto. Lalo ka pa ring menor de edad sa papeles. Kahit dalagita o binatilyo ka na sa paningin ng iba, sa batas, may proteksyon pa rin ang pera mo. Gusto lang po talaga naming makabayad ng utang. Maingat na sabi ni Aling Nilda. Kay Aling Vangi po, sa kabaong, sa punerarya. Tapos sana may konting panggastos habang gumagawa pa kami ng plano. Tumango si Mr. Manapat, parang inaasahan ang ganitong pakiusap. May nakalaan pong bahagi ng trust para sa tinatawag na immediate assistance para sa pamilya. Hindi ito kasing laki ng principal, pero sapat para maibsan ang biglaang gastos. Pwede po tayong maglabas ng bahagi, legal at ayon sa court order. Sandaling katahimikan ang sumunod. Pinagmasdan ni Tomas ang kamay ni Mr. Manapat na nagbubuklat ng papeles, marunong, sanay sa numero at pirma. Naalala niya ang mga kamay ni tatay, magaspang, puro palyo. Pero parehong may pinapagpag na kinabukasan para sa kanila. Habang abala sa pan-e-eksplika si Mr. Manapat, kumatok sa pinto si Jonalyn. Saglit na sumilip, halatang iilang. Sir, pwede po ba akong? Tumango si Mr. Manapat. Pasok Jonalyn. Dahan-dahang pumasok ang teller at sa unang pagkakataon, hindi na siya nakataas ang kilay. Namumula ang pisngi. Halatang nahiya sa mga inasal kanina. Ma'am, sir, mahina niyan sabi. Nakatingin kina Tomas at Aling Nilda. Pasensya na po sa naging ugali ko kanina sa counter. Hindi ko po alam na kayo pala yon. Hindi rin po dapat ganun kahit kanino. Aminado ako. Nasanay lang po siguro. Tinapik siya sa balikat ni Mr. Manapat. Mahalagang natututo tayo, Jonalyn, sabi nito. Hindi lang dapat milyon ang nirerespetuhan sa bangko. Tao muna, bago tera. Nakataas ang mata ni Tomas. Nagtatama ang tingin nila ni Jonalyn. May parte sa kanyang gustong sabihin na, kung wala pa yung 100 milyon, ano kami sa inyo? Pero pinili niyang manahimik. Hindi dahil nakalimutan niya ang hiya,
kundi dahil alam niyang may mas mahalaga silang dapat asikasuhin. Wala pong problema, mahinahong sagot ni Tomas. Ang mahalaga po, nag-uusap tayo ng maayos ngayon. Parang nabunutan ng tinik si Jonalyn. Salamat po, mahina niyang tugon bago lumabas muli. Kinabukasan, kumalat na parang apoy sa baryo ang tsismis. Uy, si Tomas pala, milyonaryo! Sigaw ni Nora ang kilalang tsismosa habang nakatambay sa sari-sari store. Sabi pa nga sa bangko, higit daw sa 100 milyon ang nasa pangalan niya. Talaga ba? Bulas ni Lourdes. Ngayoy parang hindi na makatingin ng direkta kapag dumadaan si Tomas. Kaya pala sinundo ng bangko sa loob. Akala ko may ginawang kaloohan. Kung ako kay Tomas, sabat ni Marites, bibili ako agad ng kotse. Para pag akyat maba sa bundok, hindi naglalakad. Sss! Sayang kung sa gulay-gulay lang mapupunta. Ilang araw lang ang lumipas. Dumating sa bahay nila sa tuktok ng bundok si Tia Belen, ang matagal nang hindi nagpapakita. Bit-bit ang isang bayong ng prutas at tinapay. Ay Nilda, malambing nitong bati, halos yakapin si Aling Nilda. Nalungkot ako nang mabalitaan ko ang tungkol kay Ruben. Pasensya ka na't hindi agad ako nakadalaw. Ang layo kasi, alam mo na. Nakasilip si Tomas sa likod ng kurtina. Pinagmamasdan ang biglaang pagka-sweet ni Tia Belen. Ayan, patuloy ni Tia Belen sabay abot ng prutas. May kaunti akong dala, para kay Tomas na rin. Nang balitaan ko nga na may nakuha kayo sa kaso, naiyak ako sa tuwa. Sabi ko, deserve nila yon. Mabait ang mga yan. Kasunod ni Tia Belen si Kuya Nuriel, pinsan ni Mang Ruben, na bihirang bumisita noon kahit malapit lang sa bayan. Oh, pinsan! Bati nito nang makitang larawan ni Mang Ruben sa altar. Pasensya na talaga ha, alam mo namang busy ako sa trabaho. Pero ngayon, gusto kong makatulong. Tsaka, lumingon siya kay Tomas. Kung kailangan ninyo ng kasama sa pagnenegosyo, marunong ako dyan. Baka pwede tayong mag-partner. Bumili tayo ng sasakyan, lupa sa bayan, mga paupahan. Hindi nakasagot agad si Tomas. Sa halip, tiningnan niya si nanay, na ngayoy nakangiting pilit. Halatang naguguluhan sa biglaang pagdagsa ng atensyon. Kinagabihan, dumating sina Lara at Ate Ismael sa bahay. May dala silang notebook, ilang brochure, at lalaking naka-eyeglasses na ipinakilala bilang si Sir Anton Vergara, isang financial planner na volunteer din sa NGO. Hindi namin kayo iniwan, bungad ni Lara. Agad hinawakan ng balikat ni Aling Nilda. Lalo na ngayon na lumabas na sa open kung gaano kalaki ang pera sa trust ni Tomas. Mas kailangan ninyo ng gabay. Umupo silang lahat sa mahabang bangko sa labas ng bahay. Sa liwanag ng bumbilyang nakakabit sa mahabang kawad, isa-isang ipinaliwanag ni Anton ang mga bagay na noon ay tanging mga numero lang sa papel para kay Tomas. Tomas, sabi ni Anton, ang pera mo sa trust, isipin mong parang malaking puno ng mangga. Yung malaking katawan at ugat, iyon ang prinsipal. Yung mga bunga, iyon ang interes at kita. Ang trabaho natin, siguraduhing hindi puputulin ang puno, pero pwedeng pitasin ang mga bunga para sa mga importanteng bagay, bahay, edukasyon, kabuhayan. Paano po yung mga gustong makipag-partner? Singit ni Aling Nilda. Naalala si Kuya Nuriel. Sabi nila, sayang daw ang pera kung hindi ilalabas. Dapat daw magbukas agad ng sari-sari store, bumili ng van, kung ano-ano. Diyan po pumapasok ang problema, sagot ni Anton. Hindi lahat ng oportunidad ay magandang oportunidad. At hindi porke kamag-anak, automatic na mapagkakatiwalaan sa pera. Kailangan ninyo ng plano. Magkano lang ang pwedeng ilabas taon-taon, saan ilalagay, at ano ang may balik sa komunidad. Nakatungo si Tomas, kinakikinggan ng bawat salita. Sa isip niya, sunod-sunod ang tanong, ano ang uunahin? Bahay? Pag-aaral? Utang? Pero sa gitna ng kalituhan, malinaw ang isang bagay. Hindi niya pwedeng hayaang sayangin lang ang sakripisyo ni tatay at ng lahat ng tumulong sa kaso. Gusto ko po, mahinahong sabi ni Tomas, na maayos muna ang bahay namin. Ayaw ko pong lagi na lang kami kabado sa tuwing umuulan, baka tangayin ng hangin yung bubong. Tapos, kung pwedeng may tubig din po sana na hindi na kailangang hakutin sa malayo. Hindi lang para sa amin, kundi para sa mga kapitbahay.
Ngumiti si Lara. Yan ang sinasabi ko sa iyo noon pa, Tomas. Kayamanan mong yan, hindi lang para sa bulsa. Para yan sa buhay nyo at sa komunidad. Ilang buwan ang lumipas. Unti-unting nagbago ang anyo ng tuktok ng bundok. Nagpagawa si Tomas ng mas matibay na bahay. Hindi marangya, pero matatag. May sementong pundasyon at bubong na hindi na basta-basta naglilipad sa hangin. Nagpalagay din siya ng malaking water tank at sistema ng tubo na kayang magdala ng malinis na tubig mula sa bukal papunta sa ilang bahay sa paligid. Naku, Tomas, hindi na kami bababa araw-araw para lang sumalok ng tubig sa ilog. Tuwang-tuwang sabi ni Mang Turing, habang pinapadaan sa palad ang umaagos na tubig sa gripo. Parang milagro to. Salamat sa iyo, iho, dagdag ni Aling Fe. Akala namin, pag yumaman ka, lilipat ka na sa bayan at kakalimutan mo kami. Pero heto ka, nauna mo pong inayos tong lugar natin kaysa bumili ng kung ano-ano. May batang nagtatakbuhan sa paligid, kabilang si Jasper, ang kaibigan ni Tomas mula pagkabata. Kuya Tomas, sigaw niya, totoo bang may ilaw na rin tayong solar panel? Hindi na tayo laging brownout? Oo, Jasper, nakangiting sagot ni Tomas. Para kahit gabi, pwede ka pang mag-aral. Wala ka ng dahilan para hindi mag-top sa klase, ah. Sa gitna ng tawanan at pasasalamat ng mga kapitbahay, ramdam ni Tomas ang pagbabago sa kanilang tingin sa kanya. Hindi na siya basta batang taga-bundok na pinagtatawanan sa bayan. Para sa kanila, isa na siyang leader. Hindi lang dahil sa perang hawak niya, kundi dahil sa paraan ng paggamit niya nito. Hindi para magyabang, kundi para sabay-sabay silang umahon. At kahit alam niyang mas marami pang tukso, problema at taong gustong makinabang sa yaman niya ang darating, malinaw na sa puso ni Tomas ang direksyon. Ang kayamanang minana niya sa sakit at pakikibaka ng kanyang pamilya ay hindi lang para sa sarili, kundi para sa bundok na minahal niya mula pagkabata. Hindi na kasing dilim ng dati ang gabi sa tuktok ng bundok. Sa bawat bahay na kasali sa linya ng tubig at solar na pinagawa ni Tomas, may kislap na ng ilaw at halakhak na mga batang kayang mag-aral kahit gabi. Pero sa kabila ng liwanag na iyon, may bagong tanong na bumabagabag kay Tomas gabi-gabi. Hanggang saan aabot ang kayang ibigay ng bundok sa pangarap niya? Lara, kailangan po ba talagang lumipat si Tomas sa bayan para mag-high school? Tanong ni Aling Nilda isang hapon habang nakaupo sila sa bangkito sa harap ng bahay. Nakatanaw sila sa malayong ilaw ng lungsod sa ibaba. Nandoon sina Lara at Attorney Ismael. May dalang ilang papel mula sa eskwelahang rekomendado nila para kay Tomas. Nilda, mahinahong paliwanag ni Lara, magaling si Tomas. Nakita namin yung grades niya, pati yung mga sinusulat niya sa notebook. Sayang kung hindi siya makakapasok sa mas maayos na paaralan. Mas marami siyang matututunan sa bayan na hindi namin kayang ibigay dito. Sumabad si Tomas na kanina patahimik. Nay, hindi naman po ibig sabihin na iiwan ko na kayo. Aakyat at bababa pa rin ako. Pero kung matuto ako ng mas maraming tungkol sa negosyo, agrikultura at pera, mas may maibabalik ako sa bundok. Napatingin si Aling Nilda sa anak. Hindi na ito yung batang humahabol sa hangin habang nagbubuhat ng sako. May tindig na itong parang kayang humarap sa kahit sinong nasa munisipyo o bangko. Kung yun ang para sa future mo, anak, malungkot pero tanggap niyang sabi, hindi kita pipigilan. Basta pangako ha, hindi mo kami kakalimutan dito sa tuktok. Napangiti si Tomas. Marahang niyakap ang ina. Kailan ko po ba nagawa yon, Nay? Hindi po yun mangyayari. Ilang linggo lang ang lumipas. Nasa bayan na sila ni Lara para maghanap ng matitirhang malapit sa eskwelahan. Sa tulong ni Mr. Manapat, may pinakilala silang land agent, si Kuya Elmer. Isang lalaking nasa late 30s, maaliwalas ang muka at halatang sanay sa pakikipag-usap sa taong probinsya. Ganito yon, Tomas. Paliwanag ni Kuya Elmer habang naglalakan sila sa makitid na iskinita, papunta sa inuupahang apartment. Hindi mo pa kailangang bumili ng bahay sa bayan. Magrenta muna tayo. Dito, malapit sa eskwela, malapit din sa palengke at simbahan. Pagpasok nila sa maliit na apartment, naamoy nila ang halo ng bagong pinturang pader at lumang kahoy.
May isang kwarto, maliit na sala at kusinang kasya lang ang 2 tao. Pasensya na kung hindi magarbo, nahihiyang sabi ni Elmer. Pero maayos to, sementado, hindi binabaha at mabait ang may-ari. At saka, ngumiti siya kay Tomas. Maganda ang lokasyon. Pwede kang maglakad lang pa eskwela. Tamang-tama na po to, sabi ni Tomas. Iniikot ang paningin sa loob. Naalala niya ang bahay nila sa bundok. Mas malaki ang pakiramdam doon dahil sa lawak ng kalangitan. Pero dito, ramdam niya ang bagong yugto ng buhay. Sa unang gabi niya sa apartment, habang si nanay ay pansamantalang natulog sa sahig sa tabi niya, hindi siya dalawin ng antok. Pinititigan niya ang kisame at iniisip, kaya ko ba to? Bata pa lang ako? Dami ko ng hawak na desisyon? Kinabukasan, unang araw niya sa bagong paaralan sa bayan. Naka-uniforme siya, puting polo, maayos na kayumangging slacks at sapatos na bago. Regalo ni Lara mula sa personal na ipon daw nito para sa unang hakbang ng edukasyon ni Tomas. Pagpasok niya sa gate, ramdam niya agad ang pagkakaiba. May mga estudyanteng nakaayos ang buhok, may hawak na cellphone na mas mahal pa yata sa buong laman ng bahay nila noon. At tawanan na parang hindi problema ang pera. Sa loob ng classroom, ipinakilala siya ni Sir Benedict Uy, advisor ng klase. Kaklase, may bago kayong kasama, anunsiyo ni Sir Benedict. Si Tomasito Alonzo, mula sa kabundukan dito sa ating bayan. Tomas, pakilala ka. Tumayo si Tomas. Medyo nanginginig ang tuhod pero malinaw ang boses. Magandang umaga po. Ako po si Tomas. Gusto ko pong mag-aral ng mabuti para balang araw makatulong sa mga magsasaka at sa baryo namin. May ilan na nagpumalakpak pero may mas malakas na bulungan sa likod. Uy, bundok boy! Bulong ni Gino na may suot pang mamahaling relo. Baka magtanim siya ng repolyo dito sa classroom. Tumawa si Patricia sabay takip sa bibig. Pag umulan ng lupa sa loob, alam na natin kung sino may dala. Simunod si Lenlen, sabay kuha ng litrato ni Tomas, ang aesthetic naman ng probinsyanong kaklase. Ipopost ko to sa GC, New Vibe, Mountain Edition. Narinig iyon ni Tomas. Sandali siyang napayuko, pero naalala ang sabi ng ina at ni Lara. Nandito ka para mag-aral, hindi para magustuhan nila. Huminga siya ng malalim. Sa katahimik na umupo sa bakanting armchair sa gitna. Sa kanan niya, may babaeng payat, maitim ang balat pero maaliwalas ang ngiti. Ako nga pala si Jessa May, bulong nito. Anak ako ni Kuya Roland, yung jeepney driver na nakapark sa labas minsan. Huwag mo na lang pansinin yung mga yon. Lakas lang ng loob nila dahil hindi gutom. Ngumiti si Tomas. Salamat. Sanay na rin ako sa mga ganong salita. Minsan sa palengke, mas malala pa. Kaliwa niya naman ay nakaupo si Rico, isang tahimik na binatilyo na may makapal na salamin. Kung may hindi ka maintindihan sa math, mahina nitong sabi, hindi tumitingin ng diretsyo. Sabihin mo lang, hindi ko rin sila gaanong pinapansin. Mas maingay pa sila kaysa sa tiyok. Napatawa si Tomas. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok sa paaralang iyon, nawala ang kaba sa dibdib niya. Sa mga sumunod na buwan, naging routine na kay Tomas ang pagbangon ng maaga sa apartment, paglalakad papuntang eskwela at pag-uwi sa hapon na may dalang assignment at kwento. Madalas siyang nagtatagal sa library, nagbabasa ng tungkol sa agrikultura, kooperatiba at kung paano pinapaikot ang pera sa negosyo. Isang hapon, habang nakalagay ang ilang libro sa mesa, lumapit si Jessa. Tomas, hindi ka pa uuwi? Tanong niya. Baka mahuli ka sa biyahe paakyat ng bundok. Dito muna ako sa bayan ngayong linggo, sagot ni Tomas. Si nanay muna ang bababa sa susunod, may binabantayan siyang tanim. Pero bababa pa rin ako sa Sabado, tumutulong pa rin ako sa kooperatiba at sa mga tanim. Sumingit si Rico, bitbit ang notebook niya. Nakita ko yung sinusulat mo kanina tungkol sa fair price ng gulay. Balak mo bang mag-business talaga? Hindi lang basta magsaka? Oo, sagot ni Tomas. Nakita ko kasi kung gaano kadaling malugi ang mga magsasaka kapag walang alam sa presyo at kontrata. Gusto kong aralin kung paanong gumawa ng sistema na hindi sila laging talo. Napangiti si Rico. Bagay sa'yo ang agribusiness. May koneksyon sa buhay mo.
tsaka malakas ka sa analysis. Kung gusto mo, turuan kita mag-Excel. Kahit basic lang, malaking tulong sa pag-compute. Excel? Kunot nung tanong ni Tomas, yung nasa computer? Oo, sagot ni Rico. Hindi lang pang Facebook o internet, no? Tumawa silang tatlo. Sa gitna ng biro at assignment, unti-unting nabubuo ang maliit na barkadang hindi nakatingin sa label niya bilang batang bundok, kundi bilang taong may pangarap. Pero kasabay ng mabubuting bagay, unti-unti ring dumarating ang mga oportunista. Isang linggo ng hapon, dumalaw sina Tia Belen at Kuya Noriel sa apartment. May dala na namang prutas, cake at 2 bote ng soft drinks. Hindi na sumama si nanay sa kanila sa bayan, kaya si Tomas lang ang nandoon. Grabe Tomas, bungad ni Kuya Noriel habang pinagmamasdan ang maliit na sala. Ito na pala tinitirhan mo, pero sayang, kung may sarili ka ng bahay sa bayan, hindi mo na kailangan mag-akyat baba pag umuulan. Oo nga, sabat ni Tia Belen. Alam mo, may kilala kaming agent na pwedeng kumuha ng lupa sa tabi ng highway. Gagawan ng paupahan. Guaranteed income. May pera ka naman sa trust, di ba? Kesa naman nakatenga lang dun, kinukuha ng bangko yung tubo. Umupo si Tomas, marahang itinabi ang librong binabasa. Hindi pa po pwedeng basta ilabas yung pera, iya. May kondisyon po yun. At saka, sabi ni Lara at Anton, kailangan po ng maayos na plano. Hindi pwedeng dahil lang may magandang alok, sasakyan agad. Hay nako, umiikot ang mata ni Tia Belen. Yang si Lara at yang mga taga-NGO na yan, masyado matipid gumastos. Ikaw naman ang may pera, hindi sila. Kung ako sa'yo Tomas, hindi ko nahihintayin pa yung kung anong age na yan. Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Tsaka may kakilala akong negosyanteng magaling, dagdag ni Kuya Noriel, si Mr. Alan Soriano. Ilang negosyo na pinatakbo niyan. Baka gusto mong makilala, maganda yung pitch niya sa mga kabataan. Young money, young boss pa nga ang tawag sa programa niya. Tahimik sandali si Tomas. Sa isip niya, naglalaro ang boses ni na Anton at Lara. Hindi lahat ng oportunidad ay maganda. Hindi dahil kilala, ibig sabihin ligtas. Makikipag-usap pa po muna ako kay Lara at kay attorney. Mahinahon niyang sagot. Ayoko pong magdesisyon ng hindi nauunawaan lahat. Pera po, yon ng buong dugo pawis ng pamilya ko. Hindi lang akin. Napakunot ang noo ni Kuya Noriel, pero ngumiti pa rin. Sige, ikaw bahala. Basta tandaan mo, hindi sa lahat ng oras nandyan yung mga taga-NGO na yan. Pero kamag-anak mo kami, nandito kami palagi. Isipin mo yon. Pagkaalis ng dalawa, napaupo si Tomas sa gilid ng kama, hawak ang perang sapat lang sa pamasahe at pagkain sa isang linggo. Sa labas, rinig niya ang pusina ng mga jeep, tawanan ng mga kabataang walang ibang iniintindi kundi proyekto sa eskwela at crash sa kabilang section. Siya, iba ang pasan, hindi lang grado, kundi kinabukasan ng bundok at ng mga taong nakatingin sa kanya na parang sagot sa matagal na nilang panalangin. Sa gabing iyon, kinuha niya ang notebook at nagsulat. Mga listahan ng gastusin, maliit na budget at simpleng plano kung paano pagkakasyahin ang allowance na ibinibigay ng trust at ng maliit na kita sa gulay tuwing weekend. Habang sinusulatan niya ang bawat linyang tuition, baon, pamasahe at padala kay nanay, napagtanto ni Tomas na hindi lang pala math at Filipino ang pinag-aaralan niya ngayon. Unti-unti rin niyang pinag-aaralan kung paano maging taong may kayang humawak ng kayamanan nang hindi hinahayaang hawakan nito ang puso niya. Mula sa simpleng listahan ng tuition, baon at pamasahe sa kanyang notebook, unti-unting lumaki ang pananaw ni Tomas sa kung ano talaga ang kaya niyang gawing gamit ang pinagkatiwala sa kanya. Hindi lang pera, kundi tiwala ng buong bundok. Isang Sabado ng umaga, umakyat sina Lara at Attorney Ismael sa bundok, kasama ang isang lalaking may dalang blueprint at naka-helmet na pila galing sa proyekto. Tomas, Nilda, tawag ni Lara mula sa may tarangkahan. Gusto naming ipakilala sa inyo si Engineer Paulo Villarin. Siya ang tinawagan namin tungkol sa ideya mo. Anong ideya, Lara? Tanong ni Aling Nilda, habang inaanyayahan silang pumasok sa bakuran. Yung dati mo pang nabanggit na, ano yon, Tom?
Yung tungkol sa kape, Nay, sagot ni Tomas. Halatang nahihiya pero may ningning ang mata. Hindi lang tayo magbenta ng hilaw na butil. Gusto ko pong subukan na tayo mismo ang mag-roast at mag-pack para hindi lagi nalulugi sa presyo. Napangiti si Engineer Paulo, inilatag ang blueprint sa lumang mesa. Tiningnan ko yung lugar ninyo, paliwanag niya. Pwede tayong magpagawa ng maliit na processing area dito sa gilid ng taniman. Hindi kailangan ng napakamahal na makina, pero sapat para makapag-roast, makapag-grind at makapag-pack ng kape na may maayos na brand. Brand? Bulong ni Jasper na nakikinig sa tabi. Ibig sabihin may pangalan yung kape natin? Oo, sagot ni Tomas, napatawa. Isip tayo ng pangalan, baka kape ng ulap o kape ng bundok Alonzo. Sa sumunod na linggo, nag-organisa sila ng pulong sa ilalim ng malaking puno sa gitna ng barangay. Naroon sina Mang Turing, Aling Fe, Mang Peping, pati ilang kabataang magsasaka na dati nagdadalawang isip kung magtatanim pa ba o magtatrabaho na lang sa bayan. Mga kasama, panimula ni Tomas, nakatayo sa harap nila na may hawak na Manila paper. Gusto kong ipaliwanag sa inyo ang plano. Hindi lang simpleng bentahan ito. Gagawa tayo ng kooperatiba, Samahang Alonzo Farmers Cooperative, para sama-samang magbenta ng gulay at kape. Kooperatiba? Tanong ni Mang Turing, nagkakamot ng ulo. Parang yung sa kabilang baryo na nalugi? Hindi po ganun ang sistema natin, singit ni Lara. May malinaw na libro ng accounts, may officers, at may training bago ito takbuhin. Hindi pa pipirma ang sino man sa inyo nang hindi naiintindihan ng terms. Inilabas ni Thomas ang simpleng diagram na ginawa niya kasama si Rico sa eskwela. May araw mula magsasaka, papuntang kooperatiba, tapos processing area at sa dulo ay merkado/online buyers. Sa ngayon, paliwanag ni Thomas, dinadala natin ang produkto sa palengke, tumatawad ang buyer, tapos mababa ang presyo. Pero kung tayo mismo magpoproseso ng kape, magkakaroon tayo ng produkto na pwedeng ibenta ng mas mahal. Yung tubo babalik sa ating lahat, hindi lang sa isang middleman. May puhunan na po ba tayo? Tanong ni Aling Fe, nag-aalala. Baka sa huli, sa'yo lang mapunta ang kita. Tomas, kasi ikaw ang mau-trust. Umiling si Tomas, diretso ang tingin. Hindi ito para sa akin lang. Gagamitin natin ang bahagi ng interes sa trust ko, yung pinayagan ni Anton at ni Lara, para sa unang equipment. Pero ipapasok natin yon sa kooperatiba bilang pondo, hindi regalo. Ibig sabihin, may share ako, may share kayo, malinaw sa papel. Tumayo si Mang Peping, nakapangiwang. Kung may malinaw na papel at kung hindi tayo niloloko, sasali ako. Mas gusto ko nang sumugal sa sariling tao kaysa sa mga kumpanyang nanlulugi sa atin. Isa-isa nagtaas ng kamay ang mga magsasaka. May takot, pero mas nangingibabaw ang pag-asang baka ito na ang pagkakataong matagal na nilang hinihintay. Makalipas ang ilang buwan, nakatayo na sa gilid ng taniman ang maliit na processing area. Amoy kape ang paligid tuwing umaga habang maririnig ang tunog ng grinder at mahinang usok mula sa roaster. Tomas, ang ganda ng amoy, sabi ni Jessa, na minsan ay umaakyat para tumulong mag-label. Para tayong nasa mamahaling kafe sa syudad. Ngumiti si Tomas. Dito galing yung kape na yon, Jessa. Hindi lang nila alam. Kasama nila si Engineer Paulo. Tinuturuan ng ilang kabataang sina Jasper at iba pa na mag-operate ng mga makina. Si Lara naman, abala sa pagtuturo kung paano mag-record ng sales at expenses sa notebook at paminsan-minsan sa simpleng Excel file na tinuruan siya ni Rico. Unti-unti, may mga order na dumarating mula sa bayan. Mga guro, may-ari ng karinderya at isang maliit na cafe sa city na nakausap ni Lara. Pero hindi doon natapos ang pag-usad ng ambisyon. Isang araw, may dumating na email kay Lara mula sa isang babaeng nagngangalang Cynthia Lau. May-ari raw ng online store na nagbebenta ng premium local products at may connection daw sa mga buyers sa abroad. Maganda ang pitch niya, sabi ni Lara sa pulong ng board ng kooperatiba. Sabi niya, kaya niyang ilabas ang kape natin sa international market. Pero kailangan daw nating mag-provide ng malaking volume.
at magbigay ng down payment sa shipping at marketing. Magkano yung down payment? Tanong ni Mang Turing. Malalim ang buntong hininga ni Lara. Malaki-laki. Kailangan nating gamitin ang malaking bahagi ng naipong pondo ng kooperatiba, pati yung konting nakatabi sa interes na pinahintulutang gamitin ni Tomas. Napatingin ang lahat kay Tomas. Tahimik siyang nakaupo. Nanlalamig ang palad. Si Cynthia ay naka-video call sa laptop, naka-blazer, magaling magsalita, at may ipinakitang mga screenshot ng online shop niya at mga 5-star review. Tomas, diretsong tanong ni Mang Peping, anong tingin mo? Ikaw ang pinakabata, pero ikaw yung may pinakamalayong abot ng isip sa atin. Sandaling tumitig si Tomas sa screen. Sa maamong mukha ni Cynthia na parang kay dali kumbinsihin. Kung totoo po ito, maingat niyang sabi, malaki ang tsanse na lumawak ang market natin. Pero, sabi ni Anton, kailangan laging magkontrata, malinaw na terms, at hindi lahat ng gusto nilang kondisyon susundin natin. Baka pwede po nating babaan ang down payment. Sumabat si Cynthia mula sa video. I understand your concern, Tomas. Pero kailangan din naming protektahan ang operasyon namin. I'll send a contract. We can sign digitally. I assure you, our track record is clean. Nagpaikot-ikot ang diskusyon. Pero sa huli, dala ng kagustuhan ng lahat na subukan ng mas malaking oportunidad. Pumayag sila. Sa kondisyon na may kontratang pipirmahan na mabilis namang ipinadala ni Cynthia. Tinulungan ni Ate Ismael basahin. May ilang clause na pinabago. Ngunit sa kagustuhan na rin ng farmers, pumirma sila. At doon nagsimula ang unang malaking pagkakamali. Sa unang buwan, maayos ang takbo. Nagpadala sila ng unang batch ng kape, ayon sa specifications ni Cynthia. Nagbayad ito ng maliit na paunang halaga, sapat para magbigay ng konting sigla sa mga magsasaka. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Tuwang-tuwang sabi ni Nora sa tindahan. Sabi ko na nga ba, si Tomas ang mag-aahon sa bundok na to. Pero paglipas ng ikalawa at ikatlong buwan, nagbago ang ihip ng hangin. Wala nang update si Cynthia, kundi paasa lang na email. Sorry, delay sa customs. Pasensya na, nagka-problema sa shipping partner. Give me a little more time. Hanggang sa tuluyang tumigil ang mga sagot. Hindi na makontakt sa video call. Hindi na sumasagot sa email. At pati ang online store na pinagmamalaki niya, bigla na lang nawala. Sa loob ng processing area, mabigat ang katahimikan habang nakatambak ang mga sako ng kape na dapat sana'y bahagi ng susunod na shipment. Nakaupo si Tomas sa isang sulok, hawak ang ulo. Yan ang sinasabi ko sa inyo, singhal ni isang matandang nagsasaka na kasama sa kooperatiba. Mas maigi pang hindi tayo nagkaroon ng pera. Na yon, pati na ipon ng kooperatiba, kinuha pa ng babae na yon. Kung hindi tayo pumayag, wala tayong hinihintay na yon, dagdag ni Nora. Hindi na maitatangging bahagi ng alingasngas. Mas mabuti pa ngang dati, lugi pero hindi naluloko. Ngayon, nalugi na, naloko pa. Hindi nakapagsalita si Tomas. Parang paulit-ulit sa tenga niya ang boses ni tatay. May babawi ng karapatan natin. Baka ikaw yun. Pero paano kung mali ang hakbang na ginawa niya? Paano kung sa kagustuhan niyang tumulong, siya pa ang nagdulot ng mas malaking sakit? Kinagabihan, nagpatawag ng pulong si Tomas sa mga miyembro ng kooperatiba. Nasa gitna siya, nakatayo. Habang ang iba'y nakaupo sa bangko, may ilan pang nakatayo sa likod. Mga kasama, panimula niya. Mababa ang boses, pero malinaw. Hindi ko na paliliguyin. Ako ang nagbigay ng huling oo sa deal kay Cynthia. Kahit may mga paalala si attorney at si Lara, ako pa rin ang nag-insist na subukan. Kasi naniwala ako na kaya nating sumugal para sa mas malaking kita. Tahimik ang lahat. May ilan na nakayuko. May ilan na nakatingin ng direkta sa kanya. Kaya ngayon, pagpapatuloy niya, ako ang unang aamin, nagkamali ako. Tinaya ko ang pondo niyo sa taong hindi pa natin sapat na kilala. Ngayon, nakatambak ang produkto at kulang ang pera ng kooperatiba. Tomas, sabat ni Mang Turing. Ano na ang gagawin natin? Una, sagot ni Tomas, mas matatag na ngayon. Hindi tayo tatakbo. Hindi natin sisirain ang kooperatiba dahil sa isang sablay. Hihingi ako ng tulong kina attorney at Lara para i-report si Cynthia kahit malayo pa siya. Kung may mababawi, babawiin. Kung wala,
gagawa tayo ng bagong paraan para maibenta tong kape. Retail, lokal, kahit paunti-unti. Ako ang unang magbabawas ng share kung kinakailangan. Nagpatuloy siya, pinakikinggan ng lahat. Pangalawa, mula ngayon, walang papasok na il na hindi dumadaan sa mas mahigpit na pagsusuri. Background check, mas malinaw na kontrata, at hindi na tayo magbibigay ng down payment ng ganong kalaki. At pangatlo, kung sa tingin ninyo, hindi na ako karapat-dapat mamuno, handa akong bumaba. Pero kahit bumaba ako, hindi ako alis. Kasama pa rin ninyo ako sa pagbubuhat, pag-ani at pag-akyat. Matagal ang katahimikan. Hanggang sa tumayo si Mang Peping, malalim ang buntong hininga. Wala namang leader na hindi nagkakamali. Wika nito. Ang mahalaga, hindi ka tumakbo, humarap ka. Yun pa lang, mas malaki na kaysa sa mga politiko sa bayan. Kung bababa ka, sino pa ang maglalakad pababa sa bangko, sa munisipyo, sa kung saan-saan para sa atin? Sumunod si Mang Turing. Pero nakita ko rin kung paano mo kami tinulungan mula tubig hanggang solar. Hindi nawawala ang nagawa dahil lang sa isang sablay. Mas mag-iingat tayo, pero hindi ka namin iiwan. At sana, wag mo rin kaming iiwan. Isa-isang tumango ang mga miyembro. Hindi na kasing sigla ng unang pulong, pero may tahimik na kasunduan sa gitna ng pagod at galit. Ang kooperatiba ay hindi lang tungkol sa kita, kundi tungkol sa paninindigan. At sa gabing iyon, habang nag-iisa si Tomas sa loob ng processing area, amoy kape pa rin ang hangin. Pero iba na ang lasa para sa kanya. Mas mapait, oo, pero alam niyang sa bawat pait na iyon, may aral na humuhubog sa kanya. Hindi lang bilang batang tagabundok na may 100 milyon sa bangko, kundi bilang taong dapat matutong humawak sa tiwalang mas mahal pa sa anumang halaga. Kinabukasan matapos ang pulong kung saan umamin si Tomas sa pagkakamali, hindi siya agad bumaba sa bayan. Sa halip, maaga pa lang ay nasa gitna na siya ng taniman, naka-short at lumang t-shirt. Hinahawakan ng asarol na parang gusto niyang hukayin lahat ng bigat sa dibdib niya. Lumapit si Jasper, bit-bit ang timba ng tubig. Kuya Tomas, maingat nitong sabi, tutuloy pa rin ba tayo sa paggigiling ng kape o hinto muna? Napahinto si Tomas at sumandal sa kahoy na poste. Tutuloy, sagot niya. Kung hihinto tayo ngayon, para na rin nating sinabi na wala ng pag-asa. Mas lalo tayong malulugi kung pababayaan na lang nating mabulok yung kape. Tumango si Jasper pero halatang nag-aalala. Yung nanay ko kasi nagtatanong kung may babalik pa raw bang pera. Sabi ko, hindi ko alam pero nagtatrabaho ka pa rin. Medyo gumaan loob niya. Sabihin mo sa kanya, sagot ni Tomas, hinding-hindi ko kalilimutan yung tiwalang binigay nila. Kahit ilang taon pa ang kailangan para makabawi, kakayanin ko. Habang lumilim ang araw, isa-isang dumating ang mga kabataang kasama sa kooperatiba. Sina Bong, Lian at Carl. Wala na ang dating birong manager si Tomas, kami empleyado lang. Sa halip, sabay-sabay silang nagbuhat ng mga sako, naglinis ng paligid at naglabeling ng kape na parang ipinangalap silang magkakateam. Pagbalik ni Tomas sa bayan kinagabihan, dumiretso siya sa apartment. Nandoon si nanay, bagong akyat, may dalang mga gulay at baon na ulam. Anak, bungad ni Aling Nilda habang inaayos ang nilutong ginisang gulay. Kumusta sa bundok? Galit pa ba sila? May tampo pa rin, Nay, tapat na sagot ni Tomas habang naguhugas ng kamay sa maliit na lababo. Pero nagtrabaho pa rin kami. Tumulong pa rin sila. Yun ang importante. Umupo sila sa mesa. Habang kumakain, inilabas ni Tomas ang maliit na notebook at ipinakita kay nanay. Tingnan niyo po, sabi niya. Ito yung bagong plano namin. Hindi na muna kami makikipag-deal sa malalayong buyer na hindi naman namin kilala. Ang gagawin namin, magbebenta kami direkta sa bayan at sa lungsod. Pero yung kaya lang, walang malaking down payment, walang mabilisang pangako. Paano mo gagawin yun? Tanong ni Aling Nilda. Hindi naman lahat ng tagalungsod interesado sa produkto ninyo. Doon po papasok yung natututunan ko sa eskwela, sagot ni Tomas. May project kami ni Rico at Jessa sa subject na entrepreneurship. Imbes na mag-imbento lang kami ng negosyo sa papel,
imilungkahi kong gawing case study yung kooperatiba natin. Pumayag si Sir Benedict. Napalingon si nanay. Ibig sabihin, pati mga kaklase mo, malalaman yung kwento natin? Opo, sagot ni Tomas. May bahagyang ngiti. Pero hindi na tulad noon na puro biro at pangaasar. Ngayon, requirement nila na maghanap ng totoong community-based business. Tayo yun. At kung maganda ang kalalabasan ng project, baka may mga parent at guro na maging unang suki natin. Makalipas ang ilang linggo, nagkaroon ng entrepreneurship fair sa gym ng eskwela. Sa bawat stall, may iba't ibang presentasyon. Milk tea stand ni Gino at Patricia, thrift clothing ni Lenlen, at online tutorial service ni Rico. Sa isang sulok, simple lang ang setup ni Thomas at Jessa. Isang mesa na may mga kahon ng kape, tarp na gawa lang sa tarpaulin print na may nakasulat, "Kape ng ulap, tunay na kape, tunay na magsasaka." May ilang litrato ng bundok, ng mga magsasaka, at ng maliit na processing area. "Sigurado ka na ba rito?" tanong ni Jessa. Inaayos ang mga kahon. "Hindi ba masyadong simple ang display natin kumpara sa iba?" "Hindi naman paligsahan ng ganda ng booth to," sagot ni Tomas, sabay ngiti. "Paligsahan to ng kung sino ang may kwento at produktong tatatak." Habang abala sila, lumapit si Sir Benedict kasama ang ilang guro, pati na ang principal na si Ma'am Veron Santos. "So ito ang sinasabi mong kape, Tomas," ani Sir Benedict, hawak ang isa sa mga pakete. "I-explain mo nga ulit paano ito naiiba." Diretso ang tingin ni Tomas, kabado pero handa. "Ma'am, Sir, hindi po ito kape na dumadaan sa 5 middleman bago makarating sa inyo. Dito, malinaw, ang bawat pakete may porsyento na diretso sa magsasaka, hindi lang sa isang may-ari. Ang pinuhunan sa gamit galing sa danyos ng lupa na ninakaw sa amin noon at ibinalik sa komunidad. Kaya sa bawat lagok ng kape, hindi lang po kayo nagigising, may naaahon ding pamilya." Napatingin si Ma'am Veron sa poster, saka kay Tomas. "Magkano ang isang pakete?" Sinabi ni Tomas ang presyo. "Hindi masyadong mahal, hindi rin sobrang baba. Mas mataas lang po ng kaunti sa ordinaryong kape sa palengke, ma'am," dagdag niya. "Pero malinaw po kung saan napupunta ang bawat piso." Umorder si Ma'am Veron ng 5 pakete, si Sir Benedict ng 3. Ilang guro ang sumunod. May ilang estudyanteng bumili rin para matry lang. Ngunit ang hindi inaasahan ni Tomas ay ang lumapit na grupo ng mga naka-ID galing daw sa isang mall sa city. "Hi!" bungad ng babaeng naka-blazer. May nakapaskil sa ID na marketing, North Summit Mall. "Ako si Hana Uy. Narinig ko yung pitch mo kanina." May inilaunch kaming section sa supermarket para sa local Hiri brands. Baka gusto niyong subukan ilagay ito sa amin. Small volume lang sa umpisa, consignment basis, walang down payment. Kayo ang magseset ng presyo, may agreed cut ang mall. Halos nanlamig si Tomas sa narinig. Consignment, mall, local hero brands. Biglang sumagi sa isip niya ang mukha ni Cynthia, ang mga pangakong hindi natupad. Pero ngayon, may kakaiba. Dala ng grupo ni Hana ang pangalan ng establisadong mall. May kontratang malinaw ang breakdown at sina Sir Benedict mismo ang nagsabing kilala niya ang kumpanya. "Kung papayag ka," dagdag ni Hana, "pwede tayong mag-meet kasama ang mga guardian at representative ng kooperatiba ninyo. Ayoko ring isipin mong minamadali ka namin. Think about it." Tumangos si Tomas. "Magpapayo po muna ako kina Lara at attorney." Tapat niyang sagot. "Ayokong maulit yung nangyari sa amin dati. Pero salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon. Sa pagkakataong ito, hindi na siya bulag na tumalon sa alok. Nagtanong siya, nag-research kasama si Rico, nagpakonsulta kina Lara, attorney Ismael at Anton. Lahat, iisa ang sinabi. Mas maingat na ito kaysa nung una. Mas transparent. Pero ikaw pa rin ang magdedesisyon, Tomas." Nang tuluyan na siyang pumirma sa kontrata ilang buwan makalipas, hindi na siya nanginginig sa takot, nanginginig siya sa tamang kaba na kasama ng responsibilidad. At sa unang buwan ng consignment sa mall,
Nagulat pa sila nang halos maubos agad ang stocks. Ang lakas ng tapi ng ulat sa mga coffee lover, sabi ni Hannah sa phone call. Lalo na yung tagline nyo na tunay na kape, tunay na magsasaka. Gusto nilang may kuwento yung iniinom nila. Sa gitna ng lahat ng iyon, dumarating pa rin ang mga tukso. Isang araw, habang palabas si Tomas sa bangko pagkatapos makipag-usap kay Mr. Manapat tungkol sa accounting ng kooperatiba, nasalubong niya si Engineer Marco, ang dating kinatawan ng Golden Crest Mining. Tomas, bati ni Marco, nakangiti. Iba ka na ngayon ah. Hindi ka na batang may sako ng gulay sa balikat. Tumingin si Tomas sa lalaki. Hindi na tulad dati na may halong takot. Tao pa rin naman po ako, sir. Mahinahon niyang sagot. Nagbago lang ang paraan ng pagbubuhat. Tumawa si Marco, pero mayabang pa rin. Alam mo, kung sumama ka noon sa panig namin, baka mas malayo na ang narating mo. Inoffer ko sa tatay mo dati, pero matigas ang ulo. Ngayon, tingnan mo, ang laki-laki ng yaman mo, pero naiipit sa trust at binabahagi mo pa sa kung sino-sino. Hindi lang po yung pera ang minana ko kay tatay, sagot ni Tomas. Nakatitig ng diretsyo. Minana ko rin yung prinsipyo niya. Kung marami akong nakakatulong, hindi po yun pag-aaksaya. Yun ang tamang paraan ng paggamit sa kayamanang galing sa dugo at luha niya. Sandaling natahimik si Marco. Well, wika nito. Pilit na nakangiti. Good luck na lang sa pinili mong landas. Habang palayo si Engineer Marco, naramdaman ni Tomas na may mahalagang linya siyang nalagpasan. Mula sa pagiging batang hinuhusgahan, papunta sa pagiging lalaking kayang tumanggi sa alok na madaling pera kapalit ng konsensya. Pag-uwi niya sa bundok ng gabing iyon, sinalubong siya ng tunog ng grinder, amoy ng bagong roasted na kape at tawanan ni na Jasper at ng mga magsasaka. Sa di kalayuan, kita niya ang mga solar panel na kumikislap sa huling sinag ng araw at ang linya ng tubo ng tubig na dinala niya sa mga kapitbahay. Sa may gilid ng bahay, nakaupo si nanay sa bangkito. May hawak na rosaryo. Umupo siya sa tabi nito, tahimik sandali. Anak, mahinahong sabi ni Aling Nilda, sa dinami-dami ng pinagdaanan natin, may tanong ako sa iyo. Kung sakaling bukas, sabihin ng bangko na naubos na ang pera mo sa trust. Hypothetical lang ha? Magbabago ba ang pagtrato mo sa mga tao rito? Umiling si Tomas, nakatingin sa mga bituin sa itaas. Hindi po, Nay. Kasi kahit wala yung 100 milyon, hindi na mabubura yung natutulal ko, yung mga naitayo natin at yung tiwalang binigay ng mga tao. Mas takot pa akong mawala yon kesa sa kahit anong tera sa bangko. Napangiti si nanay, pinisil ang kamay ng anak. Siguro, kung nakatingin si tatay mo ngayon mula sa langit, hindi na siya nag-aalala. Kasi yung batang tinuruan niyang mangarap sa ilalim ng butas-butas na bubong, marunong nang magdesisyon hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa lahat. At sa katahimikan ng gabing iyon, sa tuktok ng bundok na minsan ay tinawag na dulo ng mundo, alam ni Tomas na unti-unti na itong nagiging sentro ng pagbabago. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa mga susunod pang batang tadabundok na mga ngarap na hindi na kailangang magpaliwanag kung bakit may 100 milyon sa pangalan nila. Dahil sapat na ang makita kung paano nila ginagamit ang pagkakataong iyon ng may dangal. Makalipas ang ilang taon, iba na ang itsura ng bundok na minsang parang nakalimutan ng mundo. May sementadong daan na paakyat mula bayan, may ilang poste ng ilaw sa gilid, at sa gitna ng dating bakanting lupain ay nakatayo ang isang simpleng gusaling kulay puti na may malaking karatulang nakapaskil sa harap. Sentro ng pagsasanay at pag-asa, Samahang Alonzo Farmers Cooperative. Sakay ng lumang multicab na binili ng kooperatiba, umakyat si Tomas mula bayan paakyat ng bundok. Hindi iyon mamahaling sasakyan, pero matibay, maluwag at may nakaprint sa gilid na logo ng kape ng ulap. Sa loob, katabi niya ang ilang kabataang ngayon palang makakababa ng formal para mag-enroll sa kolehiyo at senior high. Kuya Tomas, sure ka ba na kaya naming mag-aral sa bayan? Tanong ni Nico, isang payat na binatilyo na may ngiting nahihiya pero matalim ang mata.
Hindi naman ako kasing talino ninyo ni Kuya Rico. Huminga ng malalim si Tomas, tinitigan ang binata na para bang nakikita ang sarili ilang taon nang nakakaraan. Nakayapak, may safo sa balikat at laging kinakapos sa tiwala sa sarili. Alam mo, Nico, sagot niya, hindi naman ako nagsimula na matalino. Nagsimula ako sa pagiging makulit at matanong. Kung kaya kong magtanong at matuto, kaya mo rin. At hindi mo na problema ang matrikula. Sagot yan ang programa natin. Nasa kabilang upuan sila Lian at Kyle. Parehong kabataang lumaki sa bundok at ngayoy magtatangkaring lumabas para mag-aral. Nakikinig lang sila, mahigpit ang hawak sa mga envelope na may laman nilang mga requirements. Pagdating nila sa tuktok, sinalubong agad sila ng tanawin. Mga solar panel na nakahanay, mga water tank na nakatayo sa gilid, at ang gusali kung saan nakahanda na ang mga upuan para sa isang munting programa. Anak, ang aga mo, bati ni Aling Nilda. Lumapit at niyakap si Tomas. Medyo kumulubot na ang mukha nito, pero mas maaliwalas na ngayon. Wala na ang dating labis na alalahanin. Handa na yung pagkain sa mga bata. Si Jasper nag-ihaw na ng manok. Nay, nakangiting sagot ni Tomas. Mamaya na po tayo mag-usap. Uunahin ko muna tong orientation para sa mga scholar. Sa loob ng sentro, nagtipo na ang mga magsasaka, kabataan at ilang bisita mula sa bayan. Nandoon pa rin sina Lara, attorney, Ismael at Anton. Bagaman halata nang nadagdagan ang puting buhok ni attorney at medyo mas bihira ng umakyat, may mga bagong mukha na ring kasapi sa board ng kooperatiba. Tumayo si Tomas sa harap, hawak ang mikropono. Hindi na siya yung kabataang kinakabahan kapag may mas mataas na tao sa silid. Ngayon ang bigat na nasa loob niya ay hindi na takot, kundi responsibilidad. Magandang araw sa inyong lahat. Panimula niya, kung may natutunan ako sa mga taon na lumipas, yon ay to, ang kayamanan na hindi mo ibinabahagi, unti-unting nabubulok. Pero yung kayamanan na ipinapasok mo sa edukasyon at kabuhayan ng iba, dumudoble, tumitriple, hindi lang sa numero kundi sa buhay. Umalingaw-ngaw ang palakpak mula sa mga magsasaka at kabataan. Ngayong araw, pagpapatuloy niya, formal nating ilulunsad ang Alonso Mountain Scholars Program. Hindi ito galing sa politiko, hindi galing sa kumpanyang kumamkam sa lupa natin. Galing ito sa interes ng trust na iniwan sa pangalan ko at sa bahagi ng kita ng kape ng ulap. Ibig sabihin, bawat hikap ninyo sa umaga habang nagtitimpla ng kape, may batang natutulungang magising ang pangarap. Napangiti si Lara, bahagyang tinapik si Anton sa balikat. Si Ate Ismael naman, maingat na pinunasan ang salaming, parang ayaw ipakitang umiiyak siya. Totoo po, patuloy ni Tomas. May 100 milyon sa bangko sa pangalan ko, pero hindi ko na tinitingnan yon bilang pera ko. Tinitingnan ko yon bilang pundasyon ng bundok natin. Kaya mula ngayong taon, bawat interes na galing sa trust, hahatiin sa 3. Isa para sa maintenance ng mga proyekto natin, isa para sa scholars, at isa para sa emergency fund ng mga magsasaka na nasalanta o nagkasakit. Nagtaas ng kamay si Mang Turing. Tomas, ibig sabihin ba niyan, kung may anak ako na gustong mag-aral ng pagtuturo, pwedeng maging scholar? Opo, Mang Turing, sagot ni Tomas. Basta handa siyang bumalik at magturo sa bundok, mas lalo namin siyang susuportahan. Tumayo si Nico, nanginginig ang boses. Kuya Tomas, baka pwede po, magsalita rin ako. Inabot ni Tomas ang mikropono. Sige Nico, sabihin mo sa kanila kung anong plano mo. Humarap si Nico sa mga tao, halatang kinakabahan pero nakatayo ng tuwid. Hindi po ako sanay magsalita sa harap, panimula niya. Pero gusto ko lang sabihin na dati akala ko okay na yung marunong lang mag-araro at magbuhat. Pero nang makita kong may mga bata sa lungsod na nag-aaral ng tungkol sa lupa, negosyo at karapatan, naisip ko, bakit sila lang maging engineer balang araw para makatulong magdisenyo ng mas maayos na irigasyon para dito sa atin. Kung hindi dahil sa programang to, hindi ko man lang iisipin na pwede pala yun. Palakpakan ulit, sa gitna ng tunog na yon, ramdam ni Tomas na kumakapal ang pundasyon ng pangarap na hindi na lang kanya. Ilang buwan matapos ang paglulunsad ng programa, inimbitahan si Tomas sa lungsod para magsalita sa isang social enterprise forum sa mall kung saan ibinebenta ang kape ng ulap.
Si Hana mismo ang nag-abot ng imbitasyon. Ang tema natin ngayon, sabi ni Hana sa telepono, ay tungkol sa mga kabataang galing sa kanayunan na ginamit ang legal na laban at negosyo para sa komunidad. Wala nang mas bagay doon kundi ikaw. Sa harap ng maliit na entablado sa activity center ng mall, may nakaupong halo-halong tao, estudyante, negosyante at ilang dating kaklase ni Tomas sa high school. Nakita niya sa gilid sina Gino at Patricia, hindi na nakakumikinang na relo at bag, kundi simpleng uniforme ng mga empleyado sa mall. Nakaupo rin sa unahan si Rico, gayon ay assistant professor at consultant ng kooperatiba, at si Jessa na nagtatrabaho bilang community organizer at madalas umakyat sa bundok. Hindi ko ikakaila, panimula ni Tomas sa kanyang talumpati, na minsan pinagtawanan na kong batang galing bundok. May mga nagsabing hindi bagay sa akin ang lungsod, hindi ko raw kaya ang kolehiyo, at dapat daw nagkasya na lang ako sa pag-aani. Pero ang totoo, hindi ko naman ginustong iwan ang bundok. Ang gusto ko, sumama sa pag-angat nito. Nagkatinginan sina Gino at Patricia. Hindi na iyon yung dating may halong yabang? Ngayon, may halo na iyong pag-amin sa sarili nilang pagkukulang sa nakaraan. Natuto akong hawakan ng yaman, pagpapatuloy ni Tomas. Hindi para ipamukha ito sa iba, kundi para may iharap ako kapag kumakatok sa pinto ng bangko, ng korte, ng munisipyo. Natuto rin akong tanggapin na minsan, ako mismo ang magkakamali, katulad ng nagawa naming maling deal noon. Pero mas mahalaga sa akin kung paano bumangon kami kaysa sa kung gaano kami kalalim na dapa. Sa dulo ng programa, dumaan si Tomas sa booth ng kape ng ulap. Nandoon si isang lalaking customer na humigop ng libreng tasang kape. Ang sarap ah, sabi nito. Saan galing to? Mula sa bundok, sagot ni Hana, nakangiti. At mula sa mga magsasakang ayaw ng maliitin ng sinuman. Nagkatinginan sila ni Tomas at sabay silang natawa. Hindi sa pangmamaliit, kundi sa tagumpay na hindi kailangang isigaw. Isang hapon, ilang linggo matapos ang forum, umakyat si Tomas mag-isa sa maliit na bahagi ng bundok kung saan nakalibing si Mang Ruben. May dala siyang maliit na buke ng ligaw na bulaklak at isang lumang larawan, siya at ang ama niya. Noong bata pa siya, nakasakay sa kariton ng gulay. Tay, mahinahon niyang simula. Naupo sa damuhan sa harap ng nitso. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo yung lahat. Ang dami nang nangyari. May mga taon na akala ko, hindi ko kakayanin. May mga gabing gusto kong isuko ang kooperatiba. Gusto kong ibenta na lang lahat at lumayo. Huminga siya ng malalim. Pinunasan ng konting luha sa sulok ng mata. Pero naaalala ko lagi ang sabi mo dati, pagpapatuloy niya, na hindi pwedeng mawala sa atin ang lupa at damal. Mas nauna kang mawala, tay. Pero naipaglaban natin yung lupa. At ngayon yung perang galing sa laban na yon, yun ang ginagamit natin para hindi na maulit sa iba yung nangyari sa atin. Sa ibaba, rinig niya ang tawanan ni Nico at Jasper habang inaayos ang bagong tangke ng tubig para sa kabilang purok. Sa di kalayuan, maririnig ang mahihinang tunog ng grinder ng kape at ang kalabog ng mga kahon na pinupuno ng produkto para ipadala sa lungsod. Kung makita mo sana, tay, mahina niyang sabi, hindi na ako yung batang natatakot pumasok sa bangko. Hindi na rin ako yung batang pinagtawanan dahil sa itsura ko. Ako ng Tomas na kaya nang magsabing hindi sa madaling pera at oo sa mas mahaba pero mas matuwid na daan. Inilapag niya ang bulaklak sa lapida, saka tumayo. Tumalikod siya, tinanaw ang buong bundok. Ang mga tahanan, ang sentro, ang taniman, ang mga batang naglalaro sa gilid ng pilapil. Sa sandaling iyon, malinaw sa kanya kung ano na talaga ang ibig sabihin ng kayamanan. Hindi ito ingay na mga numerong nakapaskil sa monitor ng bangko. Hindi ito pakintab ng bagong sasakyan. Hindi rin ito sigaw ng mga taong biglang nagbago ang tingin sa kanya. Ang tunay na kayamanan ay ang tanawing ito. Bundok na dati nilalapastangan, unti-unting niyayakap. Mga taong dati hirap na hirap, ngayon may konting dignidad sa bawat pag-ani. Na sa halip ng batang tulad niya noon,
na sa halip na pagtawanan sa bangko ay papasok doon ng taas noo. Hindi dahil milyon ang laman ng account nila, kundi dahil naniniwala silang karapatan nilang mangarap kahit pagaling sila sa tuktok ng mundo na minsang tinawag na wala raw mararating.